Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 461 hanggang 67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa wakas, binawi ni Prinsesa Sofia ang kanyang tingin at umupo sa kaliwang bahagi ng emperador. Ngunit ang kanyang pares ng magagandang mata na malambot na parang tubig ay hindi pa rin maiwasang palihim na silipin si Alvin paminsan-minsan. Ang gwapong mukha na kanyang inaasam-asam at maraming beses na nagpakita sa kanyang panaginip sa gabi ay talagang muling lumitaw sa kanyang mga mata. Nagdulot ito ng hindi matatag na pagtaas-baba ng kanyang damdamin, at hindi siya mapakali sa mahabang panahon. Sa kasalukuyan, si Alvin at Prinsesa Sofia ay nakaupo sa gilid ng Emperor, at kung titingnan mula sa malayo, para lang silang isang laban na ginawa sa langit. Sa sandaling ito, tila natatakpan na nila ang lahat ng nasa paligid. Tumaas ang mga kilay ni Alvin at ang kanyang kalmadong tingin ay bumaba sa matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki, at nag-isip siya sa kanyang puso. Siya ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom. Kasunod nito, tumingin si Alvin sa 3 pang tao sa gilid ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom. Naroon ang mga kabataang lalaki, at ang pinakamatanda ay nasa 35 taong gulang. Ang bunso ay halos 30. Kasalukuyan, ang nagbabagang mga tingin ng 3 ay bumaril kay Prinsesa Sofia, at tila nag-ugat sila sa kanya. Napakunot ang noo ng bibig ni Alvin nang makita niya ito. Ito ang 3 batang henyo ng Sun Ascent Kingdom. Walang binanggit na iba, ngunit kung tungkol kay Alvin, magiging mahirap para sa 3 taong ito na magkaroon ng anumang magagandang tagumpay sa kanilang buhay na may ganitong antas ng katahimikan. Ang pinakabatang binata sa panig ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay tumingin sa Emperor habang bahagyang naiinip na sinabi nito, "Respected Emperor of the Crimson Sky Kingdom, ngayong nandito na ang lahat, maaari na bang magsimula ang friendly martial competition sa pagitan ng Sun Ascent Kingdom at ng mga batang henyo ng Crimson Sky Kingdom mo?" Naiinip na ako na maranasan ang kakayahan ng kabataang Sky na si Cream. Hindi pa nagsasalita ang Emperor nang ang isa pang binata sa paligid ng edad na 32 o 33 na nasa tabi ng naunang binata ay hindi napigil ang matawa habang sinasabi, "Sa tingin ko, peke ang pagnanais na maranasan ang kakayahan ng mga kabataang henyo ng Crimson Sky Kingdom, at ang pagnanais na magpakita sa harap ng magandang prinsesa ang tunay mong motibo, tama? Baka naman ayaw mo." Malamig na ngumuso ang porma, at hindi man lang naging magalang sa kanyang kasama. "Ang lakas mo ang pinakamahina sa aming 3. Hayaan mo akong makita kung paano ka mawalan ng mukha bago ang magandang prinsesa." Napuno ng pangungutya ang tono ng huli. Dahil ang mga batang henyo ng Sun Ascent Kingdom ay naiinip na, kung gayon ay ipinapahayag ko na opisyal na magsisimula ang mapagkaibigang martial competition sa pagitan ng mga batang henyo ng aking Crimson Sky Kingdom at ng Sun Ascent Kingdom. Ang Emperor ay may kalmadong ekspresyon habang dahan-daang nagpahayag. Swoosh! Katatapos lang magsalita ng Emperor nang ang pinakabatang binata ng Sun Ascent Kingdom ay sumikat upang tumayo sa bakanteng lupa sa gitna ng mga hapagkainan. Ang mga tingin ni Samuel ay dumaan sa mga batang henyo sa iba't ibang mesa ng banquet, pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita na may tono na may intensyong mang-uusig. "Ako si Samuel, matagal ko nang narinig na ang mga dalubhasa sa Crimson Sky Kingdom ay napakarami tulad ng mga ulap. Sino ang handang dumating na magbigay sa akin ng ilang gabay? Makikilala kita sa labanan." Isang alagad ng Sullivan sa paligid ng edad na 27 o 28 na nasa panig ng Patriarch ng Sullivan ay lumipad palabas upang humarap kay Samuel. "Crimson Sky Kingdom? Sullivan, Ali." Ang alagad ng Sullivan ay tumango kay Samuel pagkatapos ay nagsalita ng dahan-dahan. "Bagaman ito ang unang beses na nakarating ako sa Crimson Sky Kingdom, narinig ko pa rin ang tungkol sa iyong Sullivan mula nang dumating ako sa Imperial City, at alam kong ang Sullivan ay isa sa 3 dakilang clan ng Imperial City. Ngayon, hayaan mo akong maranasan ang lakas ng isang Sullivan na disipulo. Paumanhin sa pagkakasala." Habang nagsasalita si Samuel, ang kanyang figure ay kumislap na may kahangahangang aura na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Swoosh! Ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang cannonball na lumipad ng diretso patungo kay Ali.
Sa kalangitan, 100 sinaunang mammoth na silhouette ang nabuo. Ikapitong antas ng origin core stage. Namutla ang mukha ni Ollie nang makita niya ito. Malinaw, ang lakas ni Samuel ay lumampas sa kanyang inaasahan. Lumubog ang mukha ni Ollie, itinaas niya ang kanyang kamay at direktang binawi ang isang spirit sword mula sa kaluban sa kanyang baywang, pagkatapos ay direktang inilabas iyon. Kaagad, lumitaw ang 70 sinaunang mammoth silhouette sa kalangitan, pagkatapos ay lumitaw ang isa pang 13 sinaunang mammoth silhouette sa pamamagitan ng amplification ng spirit sword. Ikalimang antas ng origin core stage, grade 8 spirit sword. Swish! Ang kanyang espada ay palm unit sa kalangitan, tila naging makamandag na ahas na mabangis na kumagat kay Samuel. Ang sword strike na ito ay naglalaman ng lakas ng 83 sinaunang mammoth. Walang saysay na pagsisikap. Si Samuel ay may mapanghamak na ekspresyon nang makita niya ito, pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang anyo upang madaling makaiwas sa hampas ng espada ni Ollie. Bang! Hinampis ni Samuel ang kanyang kamao sa isang malaking paggalaw, at sa isang iglap, bumaba ito sa dibdib ni Ollie na parang isang martilyo na nadudurog, na sumasabog kay Ollie na lumilipad. Gotcha! Isang nakakatusok na tunog ng mga buto ang biglang tumunog, at ito ay napakalinaw. Si Ollie ay parang palaso na umalis sa busog habang siya ay lumipad palabas bago mabangis na bumagsak sa lupa at nahimatay. Ikaw. Malungkot ang mukha ng patriarch ng Sullivan na si Baldomar, at nagmamadali siyang pumunta para tingnan ang mga pinsala ni Ollie. Hindi niya akalain na ang mga miyembro ng Sun Ascent Kingdom ay magiging napakalupit. Isang 7th level origin core stage martial artist na lumalaban sa 5th level origin core stage martial artist, ngunit ang pagiging walang awa ay talagang isang kakulangan ng magandang tindig. Bahagyang napakunot ang noo ni Alvin nang maramdaman niyang napakalayo na ng mga miyembro ng Sun Ascent Kingdom, hindi nagpipigil kapag pinipigilan ang isang taong may 2 antas ng cultivation na mas mahina kaysa sa sarili ay talagang nakakagalit. Ito ang tinatawag na friendly martial competition. Kung may hindi nakakaalam nito, iisipin nilang ang eksena noon ay labanan ng magkaaway. Sa sandaling ito, bukod kay Alvin, Morris, ang Divine Might Marquis at ang Emperor, lahat ng naruroon mula sa Crimson Sky Kingdom ay may galit na mga ekspresyon. Masyado nang lumayo ang Sun Ascent Kingdom sa pambubuli sa Crimson Sky Kingdom. Tila napansin ang kapaligiran ng eksena, ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay tumayo sa tamang oras at matinding pinandilatan si Samuel. Samuel, isa lamang itong mapagkaibigang kompetisyon sa martial sa pagitan ng mga batang henyo ng ating Sun Ascent Kingdom at ng Crimson Sky Kingdom ngayon, paano ka magiging walang awa? Mabilis na humingi ng tawad sa Emperor ng Crimson Sky Kingdom. Gayunpaman, lahat ng naruroon ay may mabuting kaisipan, paanong hindi nila malalaman na bagamat ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay nagsalita sa ganitong paraan, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bahagyang kasiyahang pinaghalo sa loob. Oo, Lord Ambassador. Hindi nagalit si Samuel sa pagiging pasaway bagkus ay ngumiti, pagkatapos ay tumingin sa Emperor at kinulong ang kanyang mga kamay. Your Majesty of the Crimson Sky Kingdom, masyadong malakas ang pag-atake ni Samuel kanina, pasensya na. Walang masama. Ikinaway ng Emperor ang kanyang kamay at walang malasakit na ekspresyon habang dahan-daang nagsasalita. Hindi maiiwasan ang mga pinsala kapag nag-sparring at nakikipagkompetensya sa martial arts, ayos lang hanggat nananatiling walang pinsala ang mga buhay. Ang iyong kamahalan ng Crimson Sky Kingdom ay matalino. Ngumisi si Samuel, pagkatapos ay dumaan sa Prinsesa Sofia ang kanyang mapang-akit na tingin bago tumalikod at nagsalita ng mapanukso. Sa susunod, iniisip ko kung sinong batang henyo ng Crimson Sky Kingdom ang magiging bukas palad sa payo. Mga kaibigang nasa ibaba ng ikapitong antas ng Origin Core Stage, mangyaring huwag pumunta at mag-aksaya ng oras. Nang matapos siyang magsalita, sumilay ang pang-aalipusta sa mga mata ni Samuel. Payagan mo ako. Ang mga aksyon ni Samuel ay nagdulot ng magkasanib na galit ng lahat mula sa Crimson Sky Kingdom mula pa noong una. Sa sandaling ito, isang binata sa paligid ng edad na 30 ang lumabas mula sa gilid ng Darfield, at tumingin siya kay Samuel na may mapagmataas na ekspresyon. Tandaan mo ito ng mabuti, ang nakatalo sa iyo ngayon ay ako, si Benny Darfield. Benny.
Mula ngayon, palitan mo na ang pangalan mo ng Darfield Bay. Malamig na ngumuso si Samuel, pagkatapos ay sumugod siya upang labanan si Benny. Sa huli, natalo ni Samuel si Benny bago ginamit ni Benny ang kanyang spirit weapon, at binasag niya ang ilan sa mga buto ni Benny. Bagamat si Benny ay nasa ikapitong antas ng Origin Core Stage, halatang nakalusot lang siya kanina. Higit pa rito, ang kanyang live na karanasan sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa kay Samuel, at 10 galaw lang ang laban niya kay Samuel bago natalo ng kapintasan na sinadya ni Samuel. Mula ngayon, ikaw na si Darfield Bay. Si Samuel ay tumawa ng malakas, at siya ay labis na mayabang, na may ugali na parang walang makakalaban sa kanya. Ang patriarch ng Darfield, si Howard, ay kakabigay lang kay Benny ng gold injury pill nang marinig niya si Samuel, at agad na lumubog ang kanyang mukha. Sa susunod na sandali, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Alvin na nakaupo sa gilid ng Emperor at ang kanyang boses ay naglalaman ng bahagyang galit sa loob. Munting Alvin, ipaghiganti mo si Benny. Huwag kang mag-alala Patriarch, hindi siya magtatagal. Tumango si Alvin kay Howard at sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Makikilala kita sa labanan. Isang malamig na sigaw ang tumunog at isang tao ang lumabas mula sa hapagkainan ng Dolan clan. Ito ay tiyak na isang kakilala ni Alvin, Ray. Sino ka? Tumingin si Samuel kay Ray at nagtanong na may mapagmataas na ekspresyon. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, sunod-sunod siyang nanalo ng 2 laban upang magbigay ng karangalan sa kanyang kaharian, at ang gayong tagumpay sa labanan ay naging dahilan upang siya ay maging lubhang kampante. Likas na malalaman mo kung matatalo mo ako. Si Ray ay may malamig na ekspresyon habang siya ay malamig na nagsasalita. Astig na naman ang lalaking ito. Umiling si Alvin at ngumiti nang makita ang eksenang ito. Panaginip ang kanyang tingin, na para bang naalala niya ang eksena ilang taon na ang nakakaraan nang makita niya si Ray sa unang pagkakataon sa pagtitipon ng Hidden Dragon List ng Nag-Allen City. Sa oras na iyon, si Ray ay malamig ng ganito. Squeak squeak, ang maliit na gintong daga na nakapatong sa balikat ni Alvin at natutulog mula nang simulan nila ang kanilang paglalakbay sa Imperial Palace ay nagising. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang tambak ng masasarap na pagkain sa harap ng kanyang mga mata, pagkatapos ay nag-flash out siya upang tumayo sa mesa bago diretsyong kumadyut sa iba't ibang masasarap na pagkain sa mesa. Ang cute na maliit na gintong mouse. Dahil sa pag-iral ni Alvin, si Prinsesa Sofia ay walang gaanong interes sa palakaibigang kompetisyon sa martial, at ngayon nang makita niya ang isang malambot na maliit na gintong daga na kumislap mula sa balikat ni Alvin, ang kanyang magagandang mata na malambot na parang tubig ay nagbuga ng isang patak ng malambot na pagmamahal. Squeak squeak! Narinig ng maliit na gintong daga si Prinsesa Sofia, pagkatapos ay commendat siya saglit kay Prinsesa Sofia bago nagpatuloy sa pagyuko ng ulo at kumadyot sa masarap na pagkain sa mesa. Ano ang isang intelligent na maliit na gintong mouse? Nagningning ang mga mata ni Prinsesa Sofia nang makita niya ang eksenang ito, dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakatalino na alagang daga. Bumaba ang tingin ni Alvin sa pantay na lupa sa harapan niya. Kasalukuyan, si Samuel ay nagalit nang humarap sa malamig na ekspresyon na si Ray, pagkatapos ay ang kanyang katawan ay kumislap na parang bola ng kanyen habang ang kanyang malakas na kamao ay tumama, na nagbabanta. Tumayo si Ray sa kinatatayuan ng humarap sa pag-atake ni Samuel, at siya ay may kalmadong ekspresyon habang siya ay nakatayo doon na hindi gumagalaw na parang bundok. Dimensyon ng Mangas. Bago kumilos si Ray, naramdaman ni Alvin na medyo pamilyar ang eksenang ito, at hindi maiwasang tumaas ang kanyang mga kilay. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang hula ni Alvin. Dimensyon ng Mangas. Si Ray ay umatake sa pamamagitan ng pag-iwas ng kanyang mangas, at ang kanyang mangas ay lumawak bago siya nagwalas upang harangin ang malakas na suntok ni Samuel. Bang! Ang suntok ni Samuel na parang bola ng kanyen ay nabasag sa mangas ni Ray, ngunit naramdaman niya na para siyang natama ng bola ng bulak, at wala talagang lugar para magpapuwersa. Samuel, gamitin mo ang iyong spirit weapon. Sa sandaling ito, naging malungkot ang ekspresyon ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom at nagmamadali niyang binalaan si Samuel sa pamamagitan ng voice transmission. Napagtanto niya na ang martial skill na ginawa ni Ray ngayon ay hindi pangkaraniwan. 462.
Naging malungkot ang mukha ni Samuel nang marinig niya ang babala mula sa embahador ng Sun Ascent Kingdom, at nagmamadali niyang binawi ang kanyang kamay para barilin ito na parang kidlat para sunggaban patungo sa kanyang baywang, na gustong bawiin ang nakatalukbong na spirit saber doon. Ngunit darating kaya siya sa oras? Sa halos saglit na binawi ni Samuel ang kanyang kamay, muling lumawak ang manggas ni Ray at mabilis na kumislap, at bago pa mabawi ni Samuel ang kanyang sable, parang anino na sumunod kay Samuel na bumasag sa kanyang katawan, at parang hinulaan nitong gagawin niya ito. Si Samuel ay nagpakawala ng isang matinis na sigaw na ganap na pinigilan ang tunog ng kanyang mga buto, at siya ay lumipad palabas upang bumagsak sa lupa sa isang malungkot na kalagayan. Pagkatapos niyang bumagsak sa lupa, ang matinding sakit ay nagdulot kay Samuel na gumulong-gulong sa lupa habang umaagos ang malamig na pawis mula sa kanyang katawan. Ray, panalo. Mabuti. Agad na naghiyawan ang maraming tao mula sa Crimson Sky Kingdom. Lalo na ang patriarch ng Dolan Clan, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kanina, hindi mahalaga kung ito ay ang Sullivan o ang Darfield, ang kanilang mga disipulo ay lumaban kay Samuel, ngunit dumanas ng matinding pagkatalo. Ang pagkatalo ni Ray kay Samuel ay walang alinlangan na nagdulot ng malaking karangalan sa Dolan Clan. Haha! Magaling! Isang ngiti din ang ipinakita ng Emperor. Bagamat palagi niyang pinananatili ang kanyang kalmado kanina, na para bang siya ay labis na walang malasakit sa tagumpay o pagkatalo, sa tuwing matatalo ang mga batang henyo ng Crimson Sky Kingdom, hindi mapigilan ang pagkabigo sa kanyang puso. Ngayong natalo na ni Ray ang batang henyo ng Sun Ascent Kingdom, naging sanhi ito ng pakiramdam niya na nagdala rin ito ng karangalan sa kanya. Anong pangalan mo? Tumingin ang Emperor kay Ray habang nagtatanong. Kamahalan, ako si Ray. Ang mukha ni Ray ay walang lamig mula sa dati ng kaharap ang Emperor, at siya ay magalang at magalang. Kamahalan, si Ray ay isang mabuting kaibigan ko, tumingin si Alvin sa Emperor habang sinasabi nito sa pamamagitan ng voice transmission. Ginawa niya ito dahil walang alinlangang umaasa siya na mas pahalagahan ng Emperor si Ray. Napakahalaga nito sa kinabukasan ni Ray. Kaibigan niya si Ray, at umaasa siyang magagawa ni Ray ang kanyang sarili sa Crimson Sky Kingdom. Naningkit ang mga mata ng Emperor nang marinig niya ang boses ni Alvin, pagkatapos ay tumingin ng malalim kay Ray. Ray, naalala na kita. Gagantimpalaan kita ng maayos kapag natapos na ang mapagkaibigang martial competition sa pagitan ng mga batang henyo ng aking Crimson Sky Kingdom at ng Sun Ascent Kingdom. Salamat, kamahalan. Nagmamadaling sumagot si Ray na may ekspresyon na nabigla sa biglaang pabor. Hindi tulad ni Alvin, kahit na ang likas na talento ni Ray sa martial daw ay hindi masama, ito ay limitado lamang sa Crimson Sky Kingdom. Ang kinabukasan ni Alvin ay hindi isang bagay na maaaring pigilan ng Crimson Sky Kingdom. Samantalang kung walang nangyaring hindi inaasahan, tiyak na gugugulin ni Ray ang kanyang buong buhay sa Crimson Sky Kingdom. Sa mga mata ni Ray, ang Emperor ng Crimson Sky Kingdom ay isang pinakamataas na pag-iral. Ngayon na ang isang pag-iral na tulad nito ay gustong gantimpalaan siya, naging sanhi ito upang siya ay nagulat, ngunit natatakot din. Ang mga disipulong ito ng Dolan Clan ay talagang pambihira. Higit sa lahat, siya ay bata pa at mayroon pa siyang malaking puwang para sa pagpapabuti. Siya ay mas malakas kaysa sa mga disipulo ng Sullivan at ng Darfield. Ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay tumingin kay Ray habang ang malamig na liwanag ay kumislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata at isang maling ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang siya ay dahan-daang nagsasalita. Ang mga salitang ito ay malinaw na sinusubukang mag-udyok sa pagitan ng mga angkan. Ambassador, ang mga salitang ito ay nagkakamali. Nang maging malungkot ang mukha ng Sullivan at Darfield's patriarchs, mahinahong sinulyapan ni Ray ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom. Ang Sullivan at ang Darfield ay katulad ng ating Dolan Clan, sila ay kabilang sa 3 dakilang angkan ng Imperial City at ang mga eksperto sa kanilang mga angkan ay marami tulad ng mga ulap. Kahit na ang Sullivan o ang Darfield, pareho silang may kabataang henyo na ikinahihiya ko sa aking kababaan. At saka, ang mga edad ng mga batang henyo ay hindi mas matanda sa akin. Dahan-daang nagsalita si Ray.
Brother Ray, ang iyong mga salita ay napakalayo. Ang iyong kasalukuyang edad ay hindi hihigit sa 25. Ang Sullivan at ang Darfield ay talagang may mga batang henyo na mas bata sa iyo, ngunit nagtataglay ng lakas na higit sa iyo. Ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay halatang hindi naniniwala sa kanya. Hindi alintana kung maniniwala ka o hindi. Ang isa mula sa Sullivan ay umalis na sa Imperial Kingdom upang gumala mga ilang taon na ang nakakaraan. Bago siya umalis, malayong-malayo niya akong nalampasan sa parehong likas na talento at lakas. Kung tungkol sa isa mula sa Darfield, sa palagay ko ay makikita na siya ni Lord Ambassador sa lalong madaling panahon. Nang matapos magsalita si Ray, huminto siya saglit at ang kanyang tingin ay hindi napapansing dumampi kay Alvin. Umiling si Alvin at ngumiti. Natural na mahulaan niya kung sino ang 2 taong tinutukoy ni Ray. Sullivan, Lizardo. Ang batang cultivator ng espada na nakilala nila ni Ray sa Iron Blood Army's Genius Camp noong bata pa sila, at sa kalaunan ay pumasok sa Paladin Academy ng Imperial City kasama nila at naging mabuting kaibigan sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, ginagawang tanga ng tadhana ang mga tao, dahilan upang mapilitan si Lizardo na umalis sa huli, at wala pang balita sa kanya hanggang ngayon. Ngunit isang bagay ang makumpirma, bago umalis si Lizardo, talagang nalampasan niya si Ray sa parehong lakas at likas na talento. Para sa Darfield, natural na nahulaan ni Alvin na si Ray ang nagsasalita tungkol sa kanya. Ang hindi magandang tingnan ng Patriarch ng Darfield, si Howard, ay lumuwag, pagkatapos ay sinulyapan niya si Alvin at nagpalabas siya ng isang maliit na ngiti. Tama, ang batang henyo ng aking Darfield ay hindi mas mababa sa mga disipulo ng anumang angkan. Naniniwala siya na kahit na ang mga dakilang angkan na iyon ng Azure Forest Imperial Kingdom, hindi sila maaaring magkaroon ng isang batang henyo na maihahambing sa likas na talento ni Alvin sa martial daw. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng Sullivan's Patriarch, ang bibig ni Baldomar. Natural na mahulaan niya na ang batang henyo ng Sullivan na binanggit ni Ray ay si Lizardo, ngunit maaari pa bang ituring si Lizardo na isang disipulo ng Sullivan? Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga na may halong emosyon sa kanyang puso. Kung gayon maghihintay ako at tingnan. Ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay walang pakialam na sumulyap kay Ray, pagkatapos ay tumingin siya sa isa pang binata. Harley, ranasan mo ang kakayahan nitong kapatid na Ray. Tandaan mong magpigil, huwag mo siyang mapilayan ng hindi sinasadya. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Sinabi ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom ang salitang baldado ng may diin, at ang kanyang lihim na motibo ay makikita mula rito. Oo, Lord Ambassador. Si Harley na tinawag ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay ang mismong binata na nakipagtalo kay Samuel kanina, at siya na nagtataglay ng isang malakas na figure ay lumakad ng mabilis na nagbigay sa iba ng isang uri ng walang hugis na presyon. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Alvin nang makita niya si Ray na nangangati na subukan, at ang kanyang espiritual na lakas ay tumangay upang balutin si Harley. Ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Kinumpirma ni Alvin ang paglilinang ni Harley sa unang posibleng sandali. Brother Ray, lubos akong masaya na natalo mo si Samuel. Kung sa normal na oras, tiyak na iinom ako ng ilang tasa ng alak kasama ka. Ngunit, ngayong nagsalita na ang Panginoong Ambassador, wala na akong magagawa kundi labanan ka. Tumayo si Harley upang harapin si Ray at ngumisi, ang kanyang mapuputing ngipin ay natanggal sa kanyang maitim na balat na tila kakaibang kapansin-pansin. Tumingin ng malalim si Ray kay Harley. Sa sobrang prangka mo, saka hindi rin ako insensible na tao. I admit talo. Aminin ang pagkatalo. Bukod kay Alvin, lahat ng naruroon ay hindi maiwasang matigilan ng sabihin ito ni Ray. Malinaw na hindi nila akalain na gagawa ng ganoong desisyon si Ray. Labis silang nataranta. Ilang sandali ang nakalipas, si Ray ay may ekspresyon na nangangati na subukan. Sa sandaling ito, paano siya biglang nagbago? Nang ang karamihan sa mga taong naruroon ay hindi pa rin nakaka-recover sa kanilang pagkagulat, si Ray ay nakabalik na sa panig ng Dolan Clan's Patriarch.
Nang nahaharap sa mga tanong ng Patriarch ng Dolan Clan, sumagot si Ray sa pamamagitan ng voice transmission. Patriarch, ang Harley ng Sun Ascent Kingdom na ito ay isang 9th level Origin Core Stage martial artist. Malungkot ang mukha ng Patriarch ng Dolan Clan nang marinig niya ito. Haha! Akala ko pambihira ang mga kabataang henyo ng Crimson Sky Kingdom pero hindi ko inaasahan na tao lang pala sila na tumakas sa harap ng labanan. Lumubog ang mukha ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom nang makita niyang inamin ni Ray ang pagkatalo at hindi niya napigil ang tuya. Alam ko ang sarili kong limitasyon, hindi ako katugma ng isang 9th level Origin Core Stage martial artist. Tumingin ng malalim si Ray kay Harley bago nagsalita ng dahan-dahan. Ikaw. Paano mo nalaman? Malungkot ang mukha ni Harley at bahagya siyang naantig. Alam niya na hindi pa siya lumaban simula nang dumating siya sa Crimson Sky Kingdom, at lohikal na pagsasalita, dapat na walang nakakaalam ng kanyang tunay na paglilinang. Ngayong ibinunyag na ito ni Ray, hindi niya magawang ibalot ang ulo nito kahit na anong isipin niya. Bumaba ang mukha ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom at pinandilatan niya si Harley habang sinasabi sa pamamagitan ng voice transmission, Harley, nandoon ka noong tinuruan ko si Gelo ng leksyon para sa pagbunyag ng kanyang unang antas ng Nascent Soul Stage Cultivation dati. Paulit-ulit kitang binalaan na huwag ihayag ang iyong cultivation bago ngayon, ngunit ito ang ipinangako mo sa akin. Malinaw, kung tungkol sa ambassador ng Sun Ascent Kingdom, tiyak na si Harley ang unang naglantad sa kanyang cultivation. Kung hindi, imposible para sa mga tao ng Crimson Sky Kingdom na malaman ang tungkol sa cultivation ni Harley. Panginoong Ambassador, ako. Hindi ako nakipag-away simula noong dumating ako sa Crimson Sky Kingdom, hindi ko kailanman ipinahayag ang aking cultivation. Sagot ni Harley sa pamamagitan ng voice transmission na may tonong puno ng hinaing. Ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Ang mga salita ni Ray ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ng lahat mula sa Crimson Sky Kingdom, at nang mapansin nila ang hindi magandang pagpapakita ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom, ganap nilang kinumpirma ito. Mukhang ang pangalawang tao mula sa Sun Ascent Kingdom ay isang ika-9 na antas ng Origin Core Stage na martial artist. Agad na namutla ang mga alagad mula sa 3 dakilang angkan na nangangati sumubok, at ang kanilang mga puwita na kakataas pa lamang ay muling naupo, na hindi nang ahas na muling kumilos. Anong biro? Ang isang ika-9 na antas ng Origin Core Stage martial artist ay talagang hindi isang bagay na maaari nilang labanan. Ngayon, nakaramdam sila ng kaunting swerte. Mapalad na inilantad ni Ray ang cultivation ni Harley, kung hindi, tiyak na wala silang magandang katapusan. Tiningnan ni Alvin ang eksenang ito sa harapan niya ng may kalmadong ekspresyon. Ang dahilan kung bakit inamin ni Ray ang pagkatalo ay dahil sa kakasabi lang niya kay Ray ng eksaktong cultivation ni Harley sa pamamagitan ng voice transmission. Si Ray ay lubos na nagtiwala kay Alvin, at hindi siya nagduda sa mga salita ni Alvin kahit kaunti at direktang umamin ng pagkatalo. Naging sanhi ito ng plano ng mga ambassador ng Sun Ascent Kingdom na turuan si Ray ng leksyon upang mabaigo. 9th level Origin Core Stage. Sa ilang sandali, ang mga tingin ng mga miyembro ng 3 dakilang angkan ng Crimson Sky Kingdom ay sabay-sabay na bumaba kay Flynn na nasa hapag-kainan ng Divine Might Marquee Estate. Si Flynn, ang junior marquee ng Divine Might Marquee Estate ay nagtataglay ng cultivation sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Sa ganang kanila, sa gitna ng mga batang henyo ng Crimson Sky Kingdom na naroroon, malamang na sina Alvin at Flynn lamang ang nagtataglay ng lakas upang labanan si Harley. Subconsciously, kinuha nila si Alvin bilang kanilang huling trump card. Pagkatapos ng lahat, mayroon pang unang antas ng Nascent Soul Stage na mga kabataang henyo ng Sun Ascent Kingdom na hindi pa kumikilos. Bago ngayon, naisip pa nila na siguradong matatalo ang Crimson Sky Kingdom. Ngunit mula noong sandaling nakita nila si Alvin, tila nakakita sila ng isang liwanag, isang sinag ng pag-asa.
Sa ganang kanila, si Alvin ay umalis sa Crimson Sky Kingdom sa loob ng ilang taon upang magtungo sa Azure Forest Imperial Kingdom at sumali sa isa sa mga kakila-kilabot na sekta, kaya ang kanyang kasalukuyang lakas ay tiyak na magiging mas malakas. 463. Swoosh! Lumiwanag ang figure ni Flynn upang tumayo sa harap ng batang henyo ng Sun Ascent Kingdom, si Harley, sa isang kisap mata, at tumayo siya sa paghaharap kay Harley. Crimson Sky Kingdom, Divine Might Marquee Estate, Flynn. Walang pakialam na sumulyap si Flynn kay Harley habang dahan-dahan itong nagsasalita. Flynn. Hindi pa man lang nagre-react si Harley nang dumilat ang mga mata ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom. Kaya ito ay ang Junior Marquee ng Divine Might Marquee Estate. Ang Divine Might Marquee ng Crimson Sky Kingdom ay ang Diyos ng digmaan na ang lakas ay umalangaw-ngaw sa buong Crimson Sky Kingdom. Bagamat ako ay mula sa malayong Sun Ascent Kingdom, ngunit ang pangalan ng Divine Might Marquee ay umuungal pa rin sa aking mga tainga na parang kulog. Ngayong nakikita ko na ang junior na anyo, siya ay may kahangahangang anyo, si Marquis ngayon. Inaasahan, ang anak ng isang matalino at matapang na tao ay hindi kailanman mahina. Ang mga salita ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay lubos na pinuri si Flynn. Kung ito ay katotohanan o hindi, ang mga taong naruroon ay higit pa o hindi gaanong naiintindihan ito. Minsan, kung mas mataas ang pinupuri, mas hindi kayang tiisin ang pagkawala. Kung hindi, kapag nahulog ang isa, madudurog ang isa. Divine Might Marquee, pinarangalan si Barack. Kasunod nito, ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay tumingin kay Noel na nakaupo sa tapat na hapagkainan at nakangiting tumango. Ambassador, huwag mong banggitin. Walang pakialam na sumagot si Noel, at halatang medyo hindi siya interesado. Naging sanhi ito ng bahagyang paglubog ng mukha ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom, si Barack, ngunit ang kanyang mukha ay mabilis na muling namulaklak sa isang ngiti, at ang kanyang mga pagbabago sa ekspresyon ay napakabilis. Ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom na ito ay tunay na isang lobo sa puso ngunit inosente sa hitsura. Si Alvin ay sumulyap kay Barack nang walang pakialam habang iniisip niya ang kanyang sarili. Ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom, si Barack, ay mukhang ordinaryo, ngunit ang espiritual na lakas ni Alvin ay sobrang talamak, at matagal na niyang napag-alaman na si Barack ay isang half-step void stage na martial artist na may pambihirang lakas. Harley, itong Junior Marquee, Flynn, ng Divine Might Marquee Estate ay katulad mo, siya ay isang 9th level Origin Core Stage martial artist din. Ayon sa aking pagkakaalam, ang kanyang lakas ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon ng Crimson Sky Kingdom. Hindi alintana kung matatalo mo siya ngayon o hindi, siguradong mananalo tayo. Tumingin si Barack kay Harley at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, gayunpaman, kung magagawa mong talunin siya, hindi na kailangang lumaban si Gelo. Sa ganitong paraan, ang ating Sun Ascent Kingdom ay magkakaroon ng ganap na tagumpay. At sa sandaling bumalik tayo sa kaharian, tiyak na hihilingin ko sa kanyang kamahalan na gantimpalaan ka ng maayos. Huwag kang mag-alala Lord Ambassador, siguradong matatalo ko si Flynn. Sumagot si Harley sa pamamagitan ng voice transmission. Junior Marquee, patawarin mo ako sa pagiging walang galang. Isang malamig na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Harley, at sa sandaling tumingin siya kay Flynn, ang origin energy sa kanyang mga binti ay nagngangalit at tumataas. Sa kalangitan sa itaas niya, 120 parang buhay na sinaunang mammoth ang nag-ipon ng puwersa habang naghihintay na may deploy. Swoosh! Sa susunod na sandali, gumalaw si Harley, ang kanyang buong katawan ay tila nag-transform sa isang arrow na pumutok mula sa isang mabigat na busog, at ang kanyang bilis ay lubhang nakakabigla. Umaalingaw-ngaw ang hangin saan man siya dumaan, at sa loob nito ay isang alon ng mapang-ipong mga tunog ng hangin na sumasabog. Hu! Nang biglang kumidlat si Harley upang makarating sa malapit na Flynn, ang kanyang kanang kamay ay kumikislap na parang kidlat na dumaan sa kanyang baywang, binawi ang nakatalukbong na spirit saber, at isang saber na ilaw ang kumislap. Om!
Ang napakabilis na saber na ilaw ay naglalaman ng nagngangalit na origin energy na lumundag, at tila kaya nitong sirain ang anuman habang nagdadala ito ng lakas na tanggayan ang lahat ng mga hadlang at tumangay patungo kay Flynn. Sa kalangitan, isa pang 22 sinaunang mammoth na silhouette ang lumitaw sa gilid ng umiiral na 120 sinaunang mammoth. Ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Grade 8 Spirit Saber. Ang Sable Strike na ito ay naglalaman ng lakas ng 142 sinaunang mammoth. Kahit saan ito dumaan, ang daloy ng hangin sa lugar ay nahati, at ang kahanga-hanga nito ay maaaring tumaas sa langit na parang bahaghari. Mula nang umatake si Harley hanggang sa sandaling ito, ang lahat ay nangyari sa isang kisap mata. Maraming kabataang henyo ng Crimson Sky Kingdom ang napawisan nang makita nila ang bilis ni Harley na napakabilis. Ang Harley na ito ay talagang nasa ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Buti na lang at hindi ko siya hinamon, kung hindi, kahihiyan lang ang hatid ko sa sarili ko. Natatakot ako na sa panig ng ating Crimson Sky Kingdom, tanging si Alvin at ang Junior Marquis lang ang makakalaban kay Harley. Sa sandaling nabalisa ang mga batang henyo ng Crimson Sky Kingdom, kumilos si Flynn. Swoosh! Parang hangin ang mga galaw ni Flynn, at umiwas siya sa gilid. Gayunpaman, ang grade 8 na Spirit Saber na nasa kamay ni Harley ay tila nanlaki ang mga mata, at lumiko ito sa isang kurba upang walisin patungo kay Flynn, sumusunod na parang anino at naging dahilan upang hindi makaiwas si Flynn. Isang malamig na ungol ang tumunog, si Flynn ang naningkit ang mga mata, at binawi niya ang isang Spirit Sword na may pagtaas ng kanyang kamay. Swish! Isang sword light na may katulad na lakas ng 142 sinaunang mammoth ang kumislap, at bumangga ito sa Spirit Saber sa kamay ni Harley. Clang! Sinabayan pa ng tunog ng mga sandatang bakal na nagbabanggaan, ang kanilang origin energy ay nagsalpukan, at naging dahilan ng pag-freeze ng hangin saglit. Sa susunod na sandali, sina Flynn at Harley ay napabalikwas ng sabay. Pareho silang umatras ng 7 hakbang. Kasiya siya. Ang hangarin sa pakikipaglaban ay umusbong sa mga mata ni Flynn, tila bumalik siya sa panahong iyon ng oras ng pagpatay sa larangan ng digmaan, at ang aura ng pagpatay sa kanyang katawan ay bumaril sa kalangitan na may kahangahangang lakas na parang bahaghari. Lumaban ka! Lumaban ka! Lumaban ka! Sa sandaling ito, tila si Harley lang ang natitira sa mundo sa mga mata ni Flynn, at si Harley ang kanyang kaaway. Patayin! Biglang sumigaw si Flynn na may kabayanihang espirito na bumaril sa langit. Sa susunod na sandali, para bang sinapian si Flynn ng isang Diyos ng digmaan, ang kanyang katawan ay nagdala ng isang nakakagulat na aura ng pagpatay habang siya ay sumugod palabas na may isang kahangahangang lakas na tumama sa kalangitan, at siya ay nagtataglay ng hitsura na kayang walisin ang lahat. Malapit nang matalo si Harley. Casual na sumulyap si Alvin kay Harley at nag-isip sa kanyang puso. Sa di kalayuan, napabuntong hininga si Harley sa sobrang kahirapan nang makita niyang muling umatake si Flynn. Agad, naramdaman niya na parang may nakakatakot na aura ng pagpatay na lumalabas mula sa katawan ni Flynn, at nagdulot ito ng takot na lumabas sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi. Pareho kaming martial artist sa 9th level ng Origin Core Stage, bakit ako matatakot sa kanya? Kinagat ni Harley ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay namulaklak ang origin energy sa ibabaw ng Spirit Saber sa kanyang kamay, at sinadya niyang salubungin ang pag-atake ni Flynn. Patayin! Sa sandaling ito, muling nagsalita si Flynn gamit ang boses na parang kulog, at ang kanyang aura na naglalaman ng aura ng pagpatay mula sa larangan ng digmaan ay muling bumalot kay Harley, na naging sanhi ng pagkagambala sa isip ni Harley. Ang origin energy sa Spirit Saber ay bahagyang humina. Swish! Om! Ang espada at sable ay muling nagbanggaan ng husto, ang origin energy ay umungal, at tila isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang magkatugmang kalaban. Hindi tulad ng pagkakatali tulad ng dati, sa pagkakataong ito, lumakas ang layunin ni Flynn sa labanan at kumulo ang mainit na dugo sa kanyang katawan na para bang bumalik siya sa panahon ng pagpatay sa larangan ng digmaan. Ang sword strike na ito ay naglalaman ng maraming bagay.
Samantalang sa panig ni Harley, ang distraction ng kanyang isipan kanina ay naging sanhi ng origin energy sa kanyang Grade 8 Spirit Saber na magkaroon ng mga senyales ng dispersing. Clang! Ngayong nagkabanggaan na sila, muling umalangaw-ngaw ang tunog ng mga sandatang bakal. Sa pagkakataong ito, ang Grade 8 na Spirit Saber ang kamay ni Harley ay direktang pumutok sa paglipad, at ang Spirit Sword sa kamay ni Flynn ay binawi niya pagkatapos nitong pasabugan ang lumilipad na Spirit Saber ni Harley. Swoosh! Gayunpaman, sa halip ay dinala ng kamao ni Flynn ang malawak na origin energy upang mabangis na bumaba sa dibdib ni Harley. Gotcha! Ang malinaw na tunog ng pagkabali ng mga buto ay umalangaw-ngaw, at nagdulot ito ng lamig sa kanyang gulugod. Ah! Tila si Harley ang huling napagtanto na nabali ang kanyang mga buto at nagpalabas ng matinis na sigaw, pagkatapos ay lumipad ang kanyang buong katawan sa isang malungkot na estado upang mabangis na bumagsak sa lupa, at nagpumiglas siya saglit bago direktang nahimatay. Flynn, nanalo. Haha! Magaling! Agad, maraming tao sa gilid ng Crimson Sky Kingdom ang nag-cheer para kay Flynn. Ito ay isang magandang laban. Tiningnan ni Flynn ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom, si Barak, na tinitingnan ang mga pinsala ni Harley sa isang pino at magalang na paraan, at ang kanyang kalmadong ekspresyon ay ginawa siyang tila hindi nakakapinsala. Nagdulot ito ng muntik na pagluwa ni Barak ng dugo dahil sa galit. Itong Flynn ang nagpatamba kay Harley, pero sa totoo lang parang walang nangyari, damat. Pinatunayan ng Junior Marquis ang kanyang sarili bilang anak ng Divine Might Marquis, na nagkakaroon ng nakakatakot na aura ng pagpatay mula sa larangan ng digmaan sa murang edad. Natatakot ako na walang sino man sa ilalim ng Nascent Soul Stage ang posibleng maging katapat mo, Junior Marquis. Ang ating Sun Ascent Kingdom ay lubos na kumbinsido sa ating pagkatalo sa round na ito. Pagkatapos bigyan ni Barak si Harley ng medicinal pill, tumingin siya ng malalim kay Flynn. Gayunpaman, kung si Junior Marquis ay makakatagpo ng isang Nascent Soul Stage na martial artist, ang iyong aura ng pagpatay mula sa larangan ng digmaan ay malamang na isang uri lamang ng kahangahangang dekorasyon at walang silbi. Si Flynn ay ngumiti ng walang pakialam, at hindi siya sumang-ayon o hindi sumang-ayon. Nagdulot ito ng galit kay Barak dahil sa kahihiyan, saka siya sumigaw sa mahinang boses. Yellow! Kasabay ng pagsasalita ni Barak, isang matapang na binata sa hapagkainan sa tapat ng mesa ng Divine Might Marquis Estate, na hindi naalis ang tingin kay Prinsesa Sofia ay biglang bumalik sa kanyang katinoan. Ang matatag na binata na ito ang eksaktong pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon ng Sun Ascent Kingdom. Yellow. Ang kanyang cultivation ay nasa unang antas ng Origin Core Stage. Sa Azure Forest Imperial Kingdom, ang unang antas ng Nascent Soul Stage na martial artist sa edad na humigit kumulang 35 ay maaari lamang ituring na above average. Ngunit sa maliliit na kaharian, sa halip ay itinuturing itong isang bihirang henyo. Crack-crackle. Ang figure ni Gelo ay kumislap upang mag-transform sa isang bog zone ng hangin na agad na kumislap sa bakanteng espasyo sa gitna upang harapin si Flynn, pagkatapos ay bahagya niyang inikat ang kanyang leeg upang maglabas ng isang alon ng malinaw na tunog ng mga buto na nagkikiskisan. Hindi ka tugma para sa akin. Tinatimad na sinulyapan ni Gelo si Flynn at bahagyang hindi interesado. Kasabay ng mahigpit na pagkayem ng mga kamao ni Gelo, 200 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa itaas niya, nag-ipon sila ng puwersa habang naghihintay na may deploy. Unang antas ng Nascent Soul Stage. Bagamat karamihan sa mga tao sa gilid ng Crimson Sky Kingdom ay narinig na may unang level na Nascent Soul Stage na martial artist sa gitna ng 3 kabataang henyo na nanggaling sa Sun Ascent Kingdom sa pagkakataong ito, ngunit nang makita nila ito ng sarili nilang mga mata, hindi pa rin nila maiwasang bahagyang mabigla. Samantala, halos lahat ng tingin ng lahat mula sa Crimson Sky Kingdom ay bumaba kay Flynn. Nagtataka sila kung pipiliin ba ni Flynn na labanan si Gelo o pipiliin nilang aminin ang pagkatalo. Kung pipiliin niyang labanan si Gelo, halos wala siyang posibilidad na manalo.
Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng unang antas ng nascent soul stage martial artist at ng ikasyam na antas ng origin core stage martial artist. Kung aaminin niya ang pagkatalo, walang alinlangang lalago ang prestihiyo ng Sun Ascent Kingdom at magiging mas malaki pa ang kaabangan ng mga miyembro ng Sun Ascent Kingdom. Inaamin ko ang pagkatalo. Sa lalong madaling panahon, gumawa si Flynn ng kanyang desisyon, nagkibit-balikat siya na may walang pakialam na ekspresyon at bumalik sa hapagkainan ng Divine Might Marquee Estate. Ang mga tao ng Crimson Sky Kingdom ay hindi nagulat nang makita nila ito. Buti na lang at may trump card pa sila, kaya hindi sila nakaramdam ng pagkatalo mula sa pag-amin ni Flynn ng pagkatalo. Ha. Humagalpak ng tawa ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom na si Barack na sobrang mayabang. Ang Junior Marquis ay talagang isang matalinong tao na nakakaunawa sa sitwasyon. Kamahalan, sa ganitong paraan, ang mapagkaibigang kompetisyon sa militar sa pagitan ng mga batang henyo ng ating dalawang kaharian ay dapat magtapos sa tagumpay ng aking Sun Ascent Kingdom, tama ba? Nang matapos siyang magsalita, napapikit ang oo ni Barack at napuno ng ngiti ng tuwa ang kanyang mukha, na para bang malapit nang maabot ang 3 taong buwis ng Crimson Sky Kingdom. Truly boring. Hindi kaya walang disenteng batang henyo sa Crimson Sky Kingdom. Tamad na nagsalita si Gelo, saka siya tumalikod, balak niyang bumalik sa kanyang upuan. Maghintay. Sa sandaling ito, pinigilan ng Divine Might Marquis, Noel, si Gelo. 464. Divine Might Marquis, anong payo o komento mo? Lumingon si Gelo at tumingin kay Noel habang nagtatanong. Hindi sumagot si Noel kay Gelo, sa halip ay tumingin sa isa pang binata na nakaupo sa tabi niya. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa binatang ito, at ang alam lang niya ay junior brother ng kanyang pamangkin, si Alvin. Ngunit dahil sa sobrang tiwala ng kanyang pamangkin sa binata, maaari na lamang niyang piliin na maniwala. Ang binata ay si Morris. Tumango si Morris nang makita niyang tumingin si Noel, pagkatapos ay tumayo siya at naglakad ng may malalaking hakbang, at tumayo siya na nakaharap kay Gelo sa paghaharap. Walang alinlangan na si Morris ay isang hindi pamilyar na mukha sa lahat mula sa Crimson Sky Kingdom. Ang edad ng binata na ito ay mukhang nasa halos 23. Bakit siya hiniling ng Divine Might Marquis na mag-stand out sa panahong tulad nito? Hindi kaya mas malakas ang kanyang lakas kaysa Junior Marquis. Ito ang kaisipang biglang umusbong sa puso ng karamihan ng mga tao mula sa Crimson Sky Kingdom. Kung tutuusin, ang edad ni Morris ay talagang napakabata. Ang Emperor ay nakaupo sa mesa ng host at ang kanyang mga mata ay naglabas ng bahagyang pagkagulat, at ang kanyang mausisa na tingin ay nakalock ng mahigpit kay Morris. Commander Darfield, mukhang sumusunod sa tabi mo ang binatang ito. Sa ilalim ng kanyang pagkamausisa, tinanong ng Emperador si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Naalala niya na sa unang pagkakataon na nakilala niya ang binatang ito, ang binata na ito ay sumusunod sa likod ni Alvin, at tila lubos na magalang kay Alvin. Bukod dito, lubos niyang naiintindihan ang Divine Might Marquis, Noel. Alam niya na kung hindi tiwala si Noel, talagang hindi papayag si Noel na sumama sa labanan ang binatang ito. Siya ang junior brother ko. Bahagyang ngumiti si Alvin. Junior kuya. Nagulat ang Emperor, ang binatang ito ay tinawag na junior brother ni Alvin, at kitang-kita ang kanyang pagkakakilanlan, miyembro siya ng isang sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Morris. Kalmadong tumingin si Morris kay Gelo sa kanyang harapan at walang pakialam na tumango. Nang mag-walkout si Morris, nagkasalubong na ang mga kilay ni Gelo, at ngayon nang marinig niyang magpakilala si Morris, lumungkot ang kanyang mukha. Anak, hindi ka katugma sa akin, umatras ka. Sa ganang kanya, kahit na ang likas na talento ng binata ay mas malakas, ang isang binata sa edad na mga 23 ay hindi magiging malakas sa anumang lawak. Siya ay isang nascent soul stage na martial artist, at kahit na manalo siya sa pakikipaglaban sa gayong binata, hindi ito magiging maluwalhati. Morris, mukhang sobrang minamaliit ka ng ilang tao. Sa sandaling ito, isang biglaang boses ang pumasok sa tainga ng lahat ng naruroon.
Si Alvin. Agad, ang mga tingin ng karamihan sa mga tao mula sa Crimson Sky Kingdom ay sabay-sabay na bumaril kay Alvin na nakaupo sa tabi ng Emperor. Ang binatang ito ay dinala ni Alvin. Bumilis ang kanilang mga puso. Malinaw nilang alam kung saan nagpunta si Alvin nitong mga nakaraang taon. Mukhang ang binatang ito ay galing din sa sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Ang karamihan ng mga tao mula sa Crimson Sky Kingdom ay hindi napigil ang manghula. Ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom ay sumulyap kay Alvin at kumunat ang noo, kung hindi dahil ang binatang ito ay nakaupo sa tabi ng Emperor at halatang nagtataglay ng pambihirang pagkakakilanlan, matagal na niya itong sinaway. Isang batang tulad nito ang nangahas na tingnan ang pinakamalakas na batang henyo ng kanilang Sun Ascent Kingdom, si Gelo. Ngunit sa sumunod na sandali, ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay naging dahilan upang mamatla ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom. Kasabay ng pagtatapos ni Alvin sa pagsasalita, si Morris ay biglang humakbang pasulong. Agad na umikot ang enerhiya ng langit at lupa sa ibabaw niya, at nakabuo ito ng 200 sinaunang mammoth silhouette sa huli. Sa sandaling ito, huminto ang 200 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Morris, at nag-ipon sila ng puwersa habang naghihintay na may deploy. Kapag nakikita mula sa malayo, tila sila ay lubhang nakasisilaw, at sa parehong oras, sila ay nagbigay ng isang napakahusay na visual shock sa mga taong naruroon. Unang antas ng Nascent Soul Stage. Ilang taon na siya. Ang likas na talento na ito. Mas abnormal pa ito kaysa sa numero 1 henyo ng ating Crimson Sky Kingdom mula 20 sa nakalipas na mga taon, si Raymond. Masyadong nakakatakot. Isa itong henyong martial artist ng Azure Forest Imperial Kingdom. Sa gilid ng Crimson Sky Kingdom, ang mga tao ng 3 dakilang angkan kasama ang kani-kanilang mga patriarch ay lahat ay natigilan. Nakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na pagkabigla sa kanilang mga puso. Ang Emperor ay nagpakita ng isang ngiti nang makita niya ang eksena sa harap niya, ngunit ang bakas ng pagkabigla ay hindi maiwasang sumilay sa kanyang mga mata. Ikaw. Ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom, si Barak, ay namula ang mukha nang makita niya ang 200 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ni Morris, parang sinakal ng mahigpit ang kanyang lalamunan at hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Napakalaking pagkabigla ang ibinigay sa kanya ng binatang ito. Ako ang minamaliit mo. Napabuntong hininga si Gelo, pagkatapos ay tumingin kay Morris na may seryosong ekspresyon. Tahimik na tumingin si Morris kay Gelo at isang 3 talampakang haba na talim ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kanyang kamay. Ha! Malakas na sumigaw si Gelo nang makita niya ito, pagkatapos ay kumislap ang kanyang anyo na parang hangin, piniling umatake muna upang sakupin ang inisyatiba. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang spirit saber ang katulad na lumitaw sa kamay ni Gelo, at ang origin energy ay namumulaklak sa spirit saber na nagbigay ng matinding lakas sa kanya. Sa itaas ng Gelo, isa pang 56 na sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa gilid ng umiiral na 200 sinaunang mammoth silhouette. Ito ang pagpapalakas ng sandata ng espiritu. Grade 7 Spirit Saber. Agad na bumulalas ang maraming tao mula sa Crimson Sky Kingdom sa pagkagulat. Hindi nila akalain na ang Gelo na ito ng Sun Ascent Kingdom ay hindi lamang isang first level na Nascent Soul Stage na martial artist, ngunit bawat isa ay nagtataglay ng Grade 7 Spirit Saber na maaasahan. Bagamat ang Grade 7 na Spirit Saber ay isang grado lamang sa itaas ng Grade 8 Spirit Saber, ang lakas na pinalakas nito ngunit isang buong 10% na higit pa. Anong uri ng paniwala ang 10%? Halimbawa, ang isang first level na Nascent Soul Stage na martial artist na hindi gumamit ng spirit weapon ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa lakas ng 200 sinaunang mammoth. Isang amplification na 10% ang lakas ng 20 sinaunang mammoth. Sa madaling salita, kung si Morris ay hindi nagtataglay ng isang grade 7 na espiritong sandata, kung gayon ay nabuksan ni Gelo ang isang puwang ng lakas ng 20 sinaunang mammoth mula kay Morris. Ang mukha ng Divine Might Marquis, Noel, ay naging malungkot.
Ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kung alam niyang may grade 7 na Spirit Saber si Gelo, tiyak na ipinahiram niya kay Morris ang grade 7 Spirit Sword na dala niya sa tabi. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Sa sandaling ito, tanging ang tatlong tao sa mesa ng host ang may kalmadong ekspresyon. Kalmado si Alvin dahil alam niyang ang Spirit Sword na nasa pag-aari ni Morris ay grade 7 Spirit Sword din. Kalmado ang Emperor dahil nakita niyang kalmado si Alvin at nagtiwala siya kay Alvin. Para naman kay Prinsesa Sofia, bulag siyang naniniwala kay Alvin. Nakita ng ambassador ng Sun Ascent Sect, si Barak, ang mga ekspresyon ng lahat ng tao mula sa Crimson Sky Kingdom, at ang isang maliit na kasiyahan ay hindi maiwasang lumabas sa kanyang mukha. Hindi mo akalain na ipapahiram ko muna ang Spirit Saber ko kay Gelo. Kasunod nito, tumingin si Barak sa mesa ng host, at nang makita niya ang kalmadong mga ekspresyon ng tatlong tao doon, ang kanyang puso ay naduraj ng may masamang premonition na lumitaw sa kanyang puso. Swish! Isang nakakatalim na sigaw ng espada ang lumabas, at ito ay bumangon at bumagsak, na tumusok sa mga tambol ng tainga ng mga taong naruroon at naging sanhi ng panginginig nito. Ang mga ekspresyon ng ilan sa mga kabataang henyo ng tatlong dakilang angkan na medyo mahina ay namutla, at naglabas sila ng mga titig ng takot habang nakatingin sa binata na nag-alis ng kanyang espada. Malinaw nilang nakita na nang sumalakay ang binatilyong ito na tinatawag na Morris, ang mga sinaunang mammoth na silhouette na lumitaw sa kalangitan ay katulad ng bilang kay Gelo. Alam nila ng malinaw kung ano ang ibig sabihin nito. Grade 7 Spirit Sword. Talagang nagtataglay si Morris ng grade 7 na spirit weapon. Sirain. Ang batang henyo ng Sun Ascent Kingdom, si Gelo, na unang umatake upang sakupin ang inisyatiba ay sumigaw ng paputok, at ang Origin Energy ay agad na tumaas sa grade 7 na Spirit Saber sa kanyang kamay. Agad, ang grade 7 na Spirit Saber na nasa kamay ni Gelo ay natakpan at ganap na nabalot ng isang gatas na puti at nagngangalit na Origin Energy, pagkatapos ay agad itong nag-transform sa isang 3 metrong haba na napakalaking saber na direktang tinadtad patungo kay Morris, at dinala nito ang lakas ng paghahati ng bundok. Parang gusto nitong putulin si Morris sa dalawa. Minor 7-star sword technique. Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Morris nang humarap sa sable ni Gelo na lumalapit ng may panganib, at bahagyang gumalaw ang mga sulok ng kanyang bibig habang siya ay bumubulong. Ang Spirit Sword na nasa kamay ni Morris ay nanginginig, pagkatapos ay tila isang hampas ng mga Diyos habang ito ay napunit sa kalangitan, at halos sa parehong oras, maraming butas sa tainga at mapang-ipong mga tunog ng hangin na sumasabog. Sa susunod na sandali, swish, 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 swish. Nakapulupot ang Origin Energy sa Spirit Sword na nasa kamay ni Morris at agad itong nag-transform sa 7 material na sword lights na kumislap upang harangin ang napakalaking saber na tumaga pababa sa kamay ni Gelo. Ang 7 sword lights ay lubos na katulad ng mga bumabagsak na meteor na bumagsak na nakakalat sa lahat upang sumabog sa napakalaking saber. Bang! Bumaba ang unang liwanag ng espada, dahilan upang ang Origin Energy sa napakalaking saber ay lumabo at ang napakalaking saber ay bahagyang lumiit. Bang! Bumaba ang pangalawang liwanag ng espada, na naging dahilan upang muling lumabo ang Origin Energy sa napakalaking saber, at muling lumiit ang napakalaking saber. Bang! Bang! Ang pang-apat na liwanag ng espada, ang ilaw ng ika-5 espada, ang ika-6 na liwanag ng espada, at ang 7 liwanag ng espada ay sunod-sunod na bumaba. Sunod-sunod na espada. Parang mga alon sa karagatan, sunod-sunod na alon, mas malakas ang sunod na alon kaysa sa nauna. Nang bumaba ang ika-6 na sword light, ang Origin Energy sa napakalaking saber na nasa kamay ni Gelo ay ganap na nagkalat, pagkatapos ay ang Spirit Saber na nasa kamay ni Gelo ay bumalik sa tunay nitong anyo, at ito ay madilim at mapurol. Nang bumaba ang ika-7 liwanag ng espada, ang Espiritong Saber na nasa kamay ni Gelo ay sumabog na lumilipad, at tumusok ito sa malayong pader na may kalansing. Ang palad ng kamay ni Gelo na nakahawak sa kanyang saber ay nahati at tumulo mula rito ang sariwang dugo.
Sa gilid ng kanyang lalamunan, isang espiritong espada na sumusunod sa kanya na parang anino ay tahimik na dumating doon. Katahimikan. Nakakamatay na tahimik ang eksena. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng lahat ay bumaba sa dalawang tao sa gitna. Morris, ang binatang ito na hindi kilalang tao ay nasa mataas na espiritu, at ang espiritong espada sa kanyang kamay ay nakahawak sa lalamunan ng pinakamalakas na batang henyo ng Sun Ascent Kingdom, si Gelo. Hanggat bahagyang gumalaw siya, tiyak na mamamatay si Gelo. Natalo ako. Malungkot na ekspresyon si Gelo, at hinayaan niyang patuloy na dumaloy ang sariwang dugo mula sa kanyang palad na parang hindi niya napansin kahit kaunti. Natalo siya. Tinalo ng isang binata sa paligid ng edad na 23. Marahil, mula nang isagawa ng binata ang kahanga-hanga at hindi maarok na kasanayan sa espada, tiyak na matatalo na siya. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na nakakita siya ng napakagandang husay sa espada. Sa wakas, nakabawi ang mga manunood mula sa kanilang pagkagulat, at ilang sandali, ang mga tunog ng hingal ay tumaas at bumagsak. Anong kakilakilabot na kasanayan sa espada? Ang husay ng espada ng binatang ito, ang 7 material na sword light na iyon ay naging dahilan upang mahirap makilala ang totoo at mali. Bukod pa riyan, ang bawat sword light sa gitna ng 7 sword light na iyon ay mas malakas kaysa sa nauna, at bawat sword light na kumikislap ay parang bumabagsak na bulalakaw. Talagang nakakagulat. Ang aking buhay ay hindi nabuhay ng walang kabuluhan mula nang masaksihan ko ang gayong kahangahangang kasanayan sa espada sa aking buhay. Maraming tao mula sa Crimson Sky Kingdom ang hindi napigilan na mapabuntong hininga sa emosyon. 465. Hindi ko talaga akalain na nilinang ni Morris ang minor 7-star sword technique hanggang sa perfection stage. Bahagyang nagulat si Alvin. Naunawaan niya na sa mga tuntunin ng cultivated stage, ang minor 7-star sword technique na ginawa ni Morris kanina ay hindi na mababa sa minor 7-star sword technique na ginawa ng Taksil, si James, noong martial competition ng 5 dakilang sekta. Martial competition of the 5 great sects. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa kanyang puso nang maalala niya ang mga eksena mula sa martial competition ng 5 dakilang sekta noong isang taon. Sa kasalukuyan, 3 lamang sa 5 malalaking sekta ang natitira pa. Bukod dito, ang natitirang mga sekta ay pinagsama-sama upang bumuo ng isang monolitikong kabuuan. Bakit pipiliin ang Origin Convergent Sect, Demonic Lotus Blade Sect, at Snow Moon Sect na magsama-sama? Ngayon, nang maalala niya ang mga eksena sa tuktok ng Dubipik, naramdaman pa rin ni Alvin na mahirap itong maunawaan. Sa lohikal na pagsasalita, hindi mahalaga kung ito ay ang Origin Convergent Sect, Demonic Lotus Blade Sect, o Snow Moon Sect, mayroong lahat ng mga sekta na minana ng higit sa 1,000 taon, at imposible para sa kanila na madaling iwanan ang pangalan ng kani-kanilang mga sekta at piliin na pagsamahin ang kanilang mga sekta. Tiyak na may sikreto sa loob nito. Sabi ni Alvin sa sarili. Sa hinaharap, hanggat mayroon akong lakas na lipulin ang 3 malalaking sekta na pinagsama-sama, natural na malalaman ko ang dahilan. Ang hangarin ng pagpatay ay sumilay sa mga mata ni Alvin bago niya binawi ang kanyang iniisip, at ang kanyang tingin ay muling bumaba kay Morris habang siya ay bumubulong sa kanyang puso. Sect Leader, huwag kang mag-alala. Tutulungan ko si Morris sa muling pagtatayo ng 7-star sword sect. Si Morris ay napakahusay, at maaari kang magpahinga ng mapayapa sa Netherworld. Morris. Sa mesa ng Divine Might Marquee Estate, nagkatinginan sina Noel at Flynn, at nakita nilang dalawa ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Bagamat handa na sila sa pag-iisip noon pa man, nang makita nilang tinalo ni Morris si Gelo gamit ang sarili nilang dalawang mata, hindi nila maiwasang mabigla sa kanilang mga puso. Ito ay isang tao na nagmula sa isang sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Ang lahat ba ng mga tao na nagmula sa mga sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom ay napaka-abnormal? Ang mga sulok ng bibig ni Noel at Flynn ay sabay-sabay na kumulo sa mapait na ngiti, dahil pareho nilang naramdaman na halos lahat ng kanilang buhay ay nasayang.
Nang makita niyang tinalo ni Morris si Gelo, naisip ni Alvin na matatapos na ang komedya na ito. Saganang kanya, ang tinatawag na friendly martial competition sa pagitan ng mga batang henyo ng dalawang kaharian ay masasabing isang komedya lamang. Gayunpaman, ang ambasador ng Sun Ascent Kingdom ay tila hindi nagbitiw. Ikaw ay tinatawag na Morris. Ang ambasador ng Sun Ascent Kingdom, si Barak, ay tumingin kay Morris na may nagbabagang tingin habang nagtatanong ito sa malalim na boses. Walang pakialam na tumango si Morris. Miyembro ka ba ng Crimson Sky Kingdom? Biglang humakbang pasulong si Barak, pagkatapos ay ang kanyang kahangahangang paraan bilang isang half-step void stage martial artist ay lumabas upang balutin si Morris. Ang kanyang pares ng mabangis na mga mata ay nakatitig ng diretso kay Morris, na parang gusto niyang malaman kung nagsisinungaling si Morris mula sa mga pagbabago sa ekspresyon ni Morris. Ang mga aksyon ni Barak ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Kaagad, ang lahat mula sa Crimson Sky Kingdom ay naging malungkot. Ambassador Barak, ano ang kahulugan nito? Si Noel ang unang hindi nakatiis, at lumubog ang mukha niya habang nagtatanong ng mahinang sumigaw. Divine Might Marquis, gusto ko lang malaman ang background nitong kapatid na Morris. Ipinapalagay ko na mula nang mapasakamay ni Brother Morris ang cultivation na ito sa murang edad, hindi na siya ordinaryong tao. Pero ilang araw na akong nasa Crimson Sky Kingdom, pero wala pa akong narinig na chismis na may kaugnayan sa kanya. Hindi umalis ang tingin ni Barak kay Morris habang nagsasalita siya ng may kalmadong tono. Sa pagkakataong ito ay ang mapagkaibigang kompetisyon sa militar sa pagitan ng mga kabataang henyo ng aking Sun Ascent Kingdom at ng iyong Crimson Sky Kingdom. Kung ang isang tao na hindi mula sa Crimson Sky Kingdom ay nakikialam, kung gayon ito ay tila salungat sa intensyon ng kasunduan sa pagitan ko at ng kanyang kamahalan ng Crimson Sky Kingdom, tama ba? Si Morris ay nasa edad 23 lamang at nagtataglay ng cultivation sa unang antas ng Nascent Soul Stage, at pinagkadalubhasaan pa niya ang isang kahangahangang kasanayan sa espada na naging dahilan upang ipagmalaki ito ng isa na nasa pinakamataas na antas ng pagiging perpekto. Kung tungkol kay Barak, kung si Morris ay mula sa Crimson Sky Kingdom, ang pangalan ni Morris ay tiyak na kumalat sa buong Crimson Sky Kingdom mula pa noong una, at hindi nakilala ng publiko tulad niya ngayon. Nang lumitaw si Morris kanina, napansin niya na karamihan sa mga tao mula sa Crimson Sky Kingdom ay hindi nakilala si Morris, at nagsimula siyang maghinala kay Morris mula noon. Mabuti kung natalo si Morris sa kamay ni Gelo, ngunit si Morris ang nanalo ngayon. Ayon sa taya ng mapagkaibigang kompetisyon sa martial sa pagitan ng mga batang henyo ng dalawang kaharian, kung ang mga batang henyo ng Crimson Sky Kingdom ay mananalo, kung gayon ang Sun Ascent Kingdom ay mawawala ng 3 taong halaga ng buwis sa Crimson Sky Kingdom. Ang 3 taong buwis ay hindi maliit na halaga, at natural na ayaw niyang ibigay ito sa Crimson Sky Kingdom tulad nito. Bukod dito, dumating siya sa oras na ito para sa kapakanan na manalo sa taya na ito. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon na ibagsak ang katotohanang nanalo ang Crimson Sky Kingdom, kaya natural na hindi niya ito pakakawalan. Walang hiya. Kayong mga miyembro ng Sun Ascent Kingdom ay napakasakit na talunan. Mukhang balak balikan ng Sun Ascent Kingdom mo ang sinabi mo. Ang mga disipulo ng 3 dakilang angkan ng Crimson Sky Kingdom ay napuno ng matuwid na galit habang sila ay nagpakawalan ng agos ng pang-aabuso. Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Barak habang walang pakialam na sinabi niya, lahat, nagsasabi lang ako ng katotohanan. Hanggat si Brother Morris ay mula sa Crimson Sky Kingdom, kung gayon ang aking Sun Ascent Kingdom ay natural na handang umamin ng pagkatalo. Titig na titig si Barak kay Morris, at ang kanyang matalim na tingin ay tila gustong tumago sa puso ni Morris. Kuya Morris, miyembro ka ba ng Crimson Sky Kingdom? Tanong ulit ni Barak. Hindi. Umiling si Morris at walang pakialam na sinabi, I'm only representing my senior brother. Wala akong pagtutol kung sa tingin mo ay hindi ako miyembro ng Crimson Sky Kingdom at walang bisa ang labanang ito. Siyempre, sa ganitong paraan, ang batang henyo ng Sun Ascent Kingdom mo ay kailangang labanan ng aking senior brother.
Senior Kuya. Dahil sa mga salita ni Morris, lumubog ang mukha ni Barack. Sa unang posibleng sandali, tumingin si Barack kay Alvin na nakaupo sa gilid ng Emperor. Ang binatang ito ay ang junior brother ni Alvin. Ang mga miyembro ng tatlong dakilang sekta ng Crimson Sky Kingdom ay naunawaan nang marinig nila si Morris. Ikaw. Kasabay ng pagtingin ni Barack kay Alvin, ang kanyang kahangahangang ugali ay sumilip kay Alvin. Walang pakialam si Alvin kay Barack. Masaya ba? Masaya ba? Natigilan si Barack. Talaga bang naglalaro ang binatang ito? Gayunpaman, naunawaan niya na ang binatang ito ay hindi naapektuhan ng kanyang kahangahangang paraan kahit kaunti, at ang paglilinang ng binata ay halatang hindi mababa. Dahil hindi miyembro ng Crimson Sky Kingdom ang junior brother mo, hindi valid ang laban niya kay Gelo kanina. Ano sa tingin mo? Malalim na sumulyap si Barack kay Alvin habang dahan-dahan itong nagsasalita. Kung hindi ka kumbinsido, maaari mong hilingin sa kanya na labanan ako. Ang tono ni Alvin ay walang pakialam na para bang nagsasalita siya ng isang maliit na bagay. Kumunat ang noo ni Barack nang makita niyang si Alvin ay sobrang kumpiyansa. Sa huli, tumango pa rin siya at tumingin kay Gelo. Gelo, labanan mo itong batang henyo ng Crimson Sky Kingdom. Naunawaan ni Barack na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Bukod dito, hindi siya nang ahas na maniwala na ang binata na tinawag ni Morris bilang senior brother ay magkakaroon ng kultibasyon na mas malakas kaysa kay Morris. Ang edad ng binatang ito ay katulad ni Morris. Bagamat magalang siyang tinawag ni Morris bilang senior brother, ngunit sino ang nakakaalam kung ito ay dahil sa asal at hindi dahil ang binata ay may lakas na mas malakas kaysa kay Morris. Kaya kahit anong mangyari, gusto pa rin niyang subukan. Oo. Tumango si Gelo at bumalik sa gitna, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin na may seryosong ekspresyon. Bumaba ka at bigyan mo ako ng payo mo. Sa naunang karanasang kinuha kay Morris, hindi siya nang ahas na maliitin ang kanyang kalaban dahil lang sa bata pa ang kanyang kalaban. Samantala, bumalik si Morris upang umupo sa tabi ni Noel, pagkatapos ay tumingin silang tatlo kay Gelo na may nanunuyang tingin. Ang Emperor at Prinsesa Sofia na nakaupo sa tabi ni Alvin, at ang mga miyembro ng tatlong dakilang angkan ay lahat ay nakatingin kay Alvin ng may interes. Bumaba ka. Tinatimad na sumulyap si Alvin kay Gelo pagkatapos ay sinabing walang pakialam, kung gusto mong bumaba ako, depende ito kung mayroon kang mga kwalifikasyon. Natahimik ang eksena nang sabihin ito ni Alvin. Ang pagbabalang sa larangan ng digmaan ay nakasalalay kung ang kanyang kaaway ay nagtataglay ng mga kwalifikasyon. Ito. Mayabang. Masyadong mayabang. Tanging ang mga kaisipang ito ang nanatili sa kanilang mga puso. Ilang taon pa lang umalis si Alvin at talagang naging mayabang na siya. Ang mga tao mula sa tatlong dakilang angkan ay pawang natulala. Ang Emperor at Prinsesa Sofia ay hindi rin maiwasang matigilan. Ang Alvin sa kanilang mga alaala ay tila hindi isang taong tulad nito. Sa sandaling ito, maging sina Noel, Flynn, at Morris ay natigilan, dahil hindi nila alam kung bakit biglang sasabihin ito ni Alvin. Bagamat alam nilang sapat na ang lakas ni Alvin para durugan si Gelo, kailangan pa rin itong bumaba sa gitna, di ba? Ngayon, tila may balak na si Alvin na bumaba sa battleground sa gitna. Anak, masyado kang mayabang. Halos magkasabay na nagsalita ang ambasador ng Sun Ascent Kingdom, sina Barack, at Gelo, at ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang hindi magandang tingnan. Nakakita sila ng mga taong mayabang, ngunit hindi pa talaga sila nakakita ng gayong mayabang na tao. Then I'm curious, how do you see if I have the qualifications to make you down? Tiningnan ni Gelo si Alvin na may malamig na tingin. Sa sandaling magsalita si Gelo, dumilat ang mga mata ni Alvin at ang dalawang madilim na ilaw ay tila dalawang apoy sa ilalim na nagliyab. Sa sandaling natapos magsalita si Gelo. Lumuhod. Malamig na sigaw ni Alvin. Kumalat ang nakakatusok sa tainga sa buong hardin ng Imperial, at ikinabigla nito ang mga tambol ng tainga ng mga taong naruroon hanggang sa matinding pag-vibrate ng kanilang tainga.
Hindi nag-react dito ang mga taong naruroon nang makakita sila ng eksenang hindi malilimutan sa buong buhay nila. Si Gelo na orihinal na mayabang ay lumuhad sa lupa kasabay ng isang kalabog, at ang kanyang katawan ay nanginginig habang siya ay bumubulong. Hindi. Huwag. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Napuno ng matinding takot ang boses ni Gelo at naging sanhi ito ng panlalamig ng iba nang marinig nila ito. Para siyang nakatagpo ng isang nakakatakot na bagay. Ito. Bukod kina Alvin at Gelo na mga taong nag-aalala, lahat ng naruroon ay natulala. Anong nangyayari? Bakit lumuhad itong si Gelo nang hilingin ni Alvin na lumuhad siya? Bukod dito, si Gelo ay tila labis na natakot nang kaharap si Alvin. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Ang lahat ng ito ay biglang dumating. Gelo. Gelo. Malungkot ang mukha ng ambasador ng Sun Ascent Kingdom, si Barak, at nagmamadali siyang nagpadala ng voice transmission sa mga tainga ni Gelo, na gustong gisingin si Gelo. Ngunit, tila hindi ito napansin ni Gelo, at nanginginig pa rin siyang nakaluhod habang bumubulong. Lumuhad na ako. Lumuhad na ako. Huwag mo akong patayin. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. 466. Gelo. Gelo. Nang mapansin ni Barak na walang reaksyon si Gelo pagkatapos niyang magpadala ng voice transmission sa mga tainga ni Gelo, nagmamadali siyang nagpalit ng sumigaw sa isang mahigpit na boses. Pero kahit anong sigaw niya, wala ni Kay titing na reaksyon si Gelo. Hu! Sa sandaling ito, isang alon ng simoy ang dumaan sa hardin ng Imperial, at ang simoy ng hangin na dapat sana ay nagpaginhawa sa iba, sa halip ay tila naging isang alon ng malamig na hangin sa sandaling ito. Bukod sa pagungol at paghingi ng awa ni Gelo, tanging ang walang tigil na sigaw ni Barak ang nananatili sa hardin ng Imperial. Ikaw. Ano ba talaga ang ginawa mo? Lumipat ang tingin ni Barak mula kay Gelo upang bumaba kay Alvin at nagtanong siya ng may sigaw. Ang boses ni Barak ay naglalaman ng mga bakas ng panginginig na pinaghalo sa loob. Sa oras na ito, kung hindi pa niya alam na ang binata sa tabi ng Emperor ang may kagagawan nito, kung gayon nabubuhay siya ng walang kabuluhan ng maraming taon. Ngunit ang mga pamamaraan ng binatang ito ay nagdulot sa kanya ng lamig na damaloy sa kanyang gulugod. Umupo lang ang binata sa pwesto ng hindi gumagalaw, at isang mahigpit na sigaw lang ang nagpaluhod kay Gelo sa sahig bago nanginginig at walang tigil na humingi ng awa. Anong kakayahan ito? Demonic technique? Kaagad, ang kaisipang ito ay lumitaw sa isipan ng lahat ng naruroon sa halos parehong oras, at sa sandaling lumitaw ang kaisipan, nag-ugat ito sa kanilang mga isipan at mahirap iwaksi. Si Senior Brother Alvin kaya ay talagang marunong ng demonic techniques. Ang eksenang nasa harapan niya ay nalampasan din sa inaasahan ni Morris. Samantala, hindi naiwasang maalala ni Morris ang mga eksenang nakita niya sa arena ng buhay at kamatayan sa tuktok ng Duby Peak ng 7-Star Sword Sect ilang araw na ang nakalipas. Ang 2 taong kasunduan sa pagitan ng Senior Brother Alvin at Zither Young Master. Si Zither Young Master ay biglang nawala sa kanyang isip at mapipilitin lamang na matalo sa mga kamay ni Alvin. Sa oras na iyon, ang karamihan sa mga miyembro ng 7-Star Sword Sect kasama na si Morris ay inisip na talagang nawala sa isip si Zither Young Master, kaya natalo siya kay Alvin. Ngunit ngayon, hindi na nag-isip ng ganito si Morris. Naalala niya ang eksena noon. Nang umalis ang Zither Young Master na iyon, paulit-ulit niyang sinabi na alam ni Senior Brother Alvin ang demonic techniques. Mukhang alam talaga ni Senior Brother Alvin ang demonic techniques. Hindi, marahil ito ay isang kakayahan lamang na mahirap para sa akin na maunawaan. Nanginig ang puso ni Morris, at ang titig na binaril niya kay Alvin ay naging mas magalang. Bukod kay Prinsesa Sofia, lahat ng iba kabilang ang Emperador, Noel, at Flynn, ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod nang tumingin sila kay Alvin. Masyadong kakaiba ang eksenang nasa harapan nila. Ngayon, sa tingin mo ba ay mayabang pa ako? Tahimik na tumingin si Alvin nang harapin ang tanong ni Barak, at nagtanong siya nang walang pakialam. Ngayon, sa tingin mo ba mayabang pa ako?
Ang mga salita ni Alvin ay pumasok sa tenga ng lahat ng naroroon, at naging sanhi ito upang hindi nila maiwasang alalahanin ang mga salitang sinabi ni Alvin kay Gelo kanina. Kung gusto mong bumaba ako, depende kung may qualifications ka. Noong panahong iyon, ang unang pumasok sa isip ko nang marinig ito ng mga taong naroroon ay, mayabang. Masyadong mayabang si Alvin. Sa oras na iyon, walang nag-iisip na magagawa ni Alvin na talunin si Gelo nang hindi bababa sa gitna. Ngunit ngayon, biglang nagkaunawaan ang mga taong naroroon. Kaya pala hindi pala mayabang si Alvin, pero may kakayahan talaga siya. Ang mga katotohanan ay nagpatunay na si Gelo ay talagang hindi nagtataglay ng mga kwalifikasyon para mapababa si Alvin. Ikaw. Hindi mapigilan ni Barack na magalit nang marinig niya si Alvin, ngunit wala siyang paraan para pabulaanan, at tahimik na bumangon sa kanyang puso ang lamig. Sino ka ba talaga? Huminga ng malalim si Barack at nagtanong sa malalim na boses. Miyembro ka ba talaga ng Crimson Sky Kingdom? Ano? Gusto mo bang magduda kung miyembro ba ako ng Crimson Sky Kingdom tulad ng pagdududa mo sa junior brother ko? Hindi napigilan ni Alvin ang tumawa habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng bahagyang pang-aalipusta. Palagi niyang minamaliit ang mga taong hindi makatanggap ng pagkatalo. Sok-sok. Ambassador of the Sun Ascent Kingdom, hindi mo naman matatanggap ang pagkatalo, di ba? Nagdududa ka talaga kung miyembro ba siya ng Crimson Sky Kingdom o hindi. Marahil, wala kang anumang impresyon sa pangalang Alvin, pero dapat ay narinig mo na si Commander Darfield ng ating Crimson Sky Kingdom's right embroidered ilang taon na ang nakakaraan. Dapat narinig mo na ang Henyong Star Mastermind Department na estudyante ng Paladin Academy ng ating Crimson Sky Kingdom na hindi nag-aksaya ng kahit isang sundalo para makuha ang Southern Barbaric City ng Southern Champion Kingdom, tama ba? Dapat narinig mo na ang walang katulad na henyo na nagbunga ng maraming talakayan sa ating Crimson Sky Kingdom ilang taon na ang nakalipas, tama ba? Sa mesa ng Dolan Clan, si Butch ay may mapanghamak na ekspresyon habang nakatingin kay Barack at nagsasalita ng sarkastiko. Maaga nang hindi pa tapos magsalita si Butch, ang mukha ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom, si Barack, ay naging malungkot. Nang matapos magsalita si Butch, tumingin siya kay Alvin na parang nakakita siya ng multo. Ikaw. Ikaw ang halimaw na iyon, Alvin, na kilala sa buong Crimson Sky Kingdom ilang taon na ang nakalilipas. No wonder when I heard them call out to you before the friendly martial competition started today, I felt that your name seems to be familiar. It's actually you have actually returned. Noong sinundan ni Alvin ang Emperor na dumating sa Imperial Garden kanina, minsang tinawag ni Butch at Ray ang kanyang pangalan. Kaya, nagkaroon ng impresyon si Barack dito. Sa kasalukuyan, ang sobrang hindi magandang tingnan ni Barack ay walang alinlangan na nagpapakita na si Barack ay minsang nakarinig ng mga ginawa ni Alvin. Bukod dito, alam niya na umalis si Alvin sa Crimson Sky Kingdom ilang taon na ang nakararaan. Hindi ko inaasahan na kilala ako ng ambassador ng Sun Ascent Kingdom. Talagang nalulula ako sa hindi inaasahang pabor. Walang pakialam na sumulyap si Alvin kay Barack, at mayroon siyang walang pakialam na ekspresyon na tila hindi ito magbabago kahit na gumuho ang mount. Tay sa kanyang harapan. Mahaba ang mukha ni Barack dahil malinaw na alam niya sa kanyang puso na siya ay nabigo, na ang Sun Ascent Kingdom ay nabigo. Ang planong ininhinyero ng kanilang Sun Ascent na maaaring ituring na perpekto ay ganap na nabigo dahil kay Alvin na isang panlabas na kadahilanan sa plano. Sila ay dumanas ng matinding pagkatalo. Kamahalan ng Crimson Sky Kingdom, ang ating Sun Ascent Kingdom ay umamin ng pagkatalo. Babalik ako ngayon at hihilingin sa emperador ng ating kaharian na magpadala sa loob ng 3 taon ng buwis na pagmamayari ng Crimson Sky Kingdom. Huminga ng malalim si Barack, at balak niyang umalis pagkatapos yumuko sa Emperor. Gayunpaman, lumuhad roon si Gelo at nanatiling hindi natinag, dahilan para makaramdam siya ng sakit ng ulo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hindi nilunok ang kanyang pride para hilingin kay Alvin na huminto sa huli. Itinaas ni Barack ang kanyang kamay at pinatalsik si Gelo, pagkatapos ay binuhat sina Gelo at Harley na na-knockout bago umalis kasama si Samuel.
Ha 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 ha. Karamihan sa mga tao mula sa Crimson Sky Kingdom, kasama na ang Emperor, ay hindi napigilang tumawa nang makita nila ang story ni Barak at Samuel na nawawala sa malayo. Tumawa sila ng walang pigil, tumawa sila ng buong pagmamalaki at sa kasiyahan. Pagkaraan ng maikling sandali, ang Emperor ay bumalik sa kanyang katinoan at tumingin kay Alvin na may masalimuot na tingin. Commander Darfield, paano mo to ginawa kanina? Paano ko ito nagawa? Napabangon si Alvin nang marinig niya ang Emperor, at naalala niya ang eksena noon. Mas maaga nang ang batang henyo ng Sun Ascent Kingdom, si Gelo, ay nag-udyok sa kanya, ginamit niya ang kanyang espiritual na lakas para sumanib sa Soul Brand at isagawa ang Soul Skill, Thousand Illusions. Sa sandaling ginamit ang Thousand Illusions, hindi banggitin ang isang unang antas lamang ng Nascent Soul Stage na martial artist, kahit isang unang antas na Void Prying Stage na martial artist na hindi isang Inscription Master ay hindi makakapag-ingat laban dito. Siyempre, kung ito ay isang first level na Void Prying Stage na martial artist, kung gayon dahil ang kaluluwa ng martial artist ay medyo mas malakas, kahit na ginamit ni Alvin ang Soul Skill, Thousand Illusions, hindi ito aabot sa lawak na ang martial artist ay nasa malungkot na estado tulad ni Gelo. Si Gelo ay isa lamang unang antas ng Nascent Soul Stage na martial artist, at bago ang espiritual na lakas ni Alvin, ang espiritual na lakas ni Gelo ay parang isang bata na nakaharap sa isang matanda. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay dinurog ang espiritual na lakas ni Gelo sa bawat aspeto, at si Alvin ay sadyang nagawang year-okon si Gelo. Kanina, tiyak na nakagawa si Alvin ng isang napakapangangilabot na espasyo ng ilusyon na may kasanayan sa kaluluwa, Thousand Illusions, at ginamit ito upang balutin si Gelo. Sa loob ng ilusyong espasyong iyon, nagpatuloy lamang si Gelo sa isang maikling sandali bago tuluyang bumagsak ang kanyang espirito at lumuhad siya sa lupa na humihingi ng awa. Nang bumalik siya sa katinoan, napansin ni Alvin na hindi lang ito ang emperador, ang mga tingin ng bawat regalo ay sabay-sabay na bumaba sa kanya. Obviously, sobrang curious sila. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang kakayahan kong iyan. Lahat kayo ay kayang tanggapin ito bilang demonic technique. Nagkibit-balikat si Alvin habang dahan-daang nagsasalita. Ang mga taong naruroon ay hindi nagpatuloy sa pagtatanong nang malaman nila na si Alvin ay ayaw nang magsabi pa. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa ay may isang lihim na pag-aari ng kanilang sarili, at ang pagkuha sa ilalim nito ay magdudulot lamang ng pagkasuklam sa iba. Sayang. Kuya Alvin, kailan kaya makakalusot ang spiritual force ko sa Void Initiation Stage? Kung makakalusot ang spiritual force ko sa Void Initiation Stage, kaya kung gisingin ang Soul Brand ko at mauunawaan ko ang Soul Skills. Hehe. Sa oras na iyon, gusto ko na ring pumunta at takutin ang mga tao. Ang walang muwang na boses ng isang batang babae na kabilang sa maliit na gintong daga ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Takutin ang mga tao. Ngunit, nang ang walang muwang na boses na ito ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, naging sanhi ito upang makaramdam siya ng bahagyang lamig na damaloy sa kanyang gulugod. Ang Little Gold na ito ay hindi isang mabuting tao sa unang lugar. Kung gisingin niya ang tatak ng kanyang kaluluwa at mauunawaan ang mga kasanayan sa kaluluwa, hindi ba siya magiging labis na bastos? Masaya ako ngayon, maghanda ng sulo-salo sa tanghali, at isa sa alang-alang natin ito bilang pag-welcome kay Commander Darfield at sa kanyang junior brother. Divine Might Marquis at sa lahat, manatili kayong lahat at sumali sa welcoming dinner para kay Commander Darfield at sa kanyang junior brother. Ang Emperor ay may napakatingkad na ngiti sa kanyang mukha habang nagsasalita siya sa lahat ng naruroon. Oo, kamahalan. Natural na walang tatanggi sa imbitasyon ng emperador. Kasunod nito, ang emperador ay nagbigay ng utos, at ang mga eunuko at katulong sa Imperial Palace ay nagpunta upang maghanda sa piging. Sa panahon ng welcome na piging, sina Alvin at Morris ang naging ganap na sentro ng atensyon. Lalo na ang mga patriarch ng tatlong dakilang angkan ay nagpagulong-gulong pa nga habang tinanong nila si Morris kung engaged na siya, na naging sanhi ng pamumula ni Morris sa kahihiyan at nahihirapang harapin. Senior Brother Alvin.
Makahingi lang ng tulong si Morris kay Alvin. Gayunpaman, si Alvin mismo ay abala sa pagharap sa kanila, kaya tutulungan ba niya si Morris? Sa halip ay itinulak niya si Morris sa hukay ng impyerno. Morris, sa tingin ko ay tama ang tatlong patriarch, hindi ka na bata, kahit na hindi ka magpakasal, ang pag-set up ng ilang kasal ay isang magandang bagay din. Tama, tama. Ang tatlong patriarch ay nagmamadaling sumang-ayon, at ang titig na binaril nila kay Morris ay parang mga lobo na nakakita ng maliit na tupa. Nang makita niya ito, tanging nasabi ni Morris sa kanyang sarili. Naging pabaya ako sa pakikipagkaibigan. Commander Darfield, samahan mo si Sofia mamasyal. Tumingin ang Emperor kay Prinsesa Sofia pagkatapos ay tumingin kay Alvin, at ang kanyang tingin ay komplikado. Sa loob ng ilang taon na ito, gusto niyang makahanap ng nobyo para sa kanyang anak sa maraming pagkakataon, ngunit ang tanging iniisip nitong anak na babae niya ay si Alvin araw-araw. Naging sanhi ito ng kanyang ama na labis na walang magawa. Paanong hindi maiintindihan ni Alvin ang iniisip ng Emperor, at nang makita niya ang pag-asa sa mga mata ni Prinsesa Sofia, tumanggo siya at tumayo bago umalis sa piging kasama si Prinsesa Sofia. 467. Habang naglalakad siya ng magkabalikat kasama si Prinsesa Sofia sa Imperial Palace, may intensyon si Alvin na ihayag na hindi siya umaasa na sasayangin ni Prinsesa Sofia ang kanyang buhay sa paghihintay sa kanya. Sa hindi inaasahan, ang ugali ni Prinsesa Sofia ay eksaktong katulad ni Leia. Nagsalita siya sa paraang parang wala siyang ikakasal kundi si Alvin at mas gugustuhin niyang hintayin itong mag-isa. Nakaramdam si Alvin ng isang alon ng kawalan ng kakayahan. Hindi kaya nabawi ko na talaga ang alindog ko mula sa dati kong buhay. Lihim na napangiti si Alvin. Bilang hari ng mga mersenaryo sa lupa sa kanyang nakaraang buhay, walang kulang sa mga natatanging babae sa kanyang tabi. May gustong pakasalan siya, may gustong magkaanak, may handang ibigay ang lahat para sa kanya. Mukhang hindi magandang bagay minsan ang pagkakaroon ng sobrang kagandahan. Naisip ni Alvin sa kanyang puso habang nagbubuntong hininga sa kanyang sarili. Di bale, ipapaubaya ko na lang sa tadhana. Medyo walang magawa si Alvin nang harapin ang katapatan ni Prinsesa Sofia. Anong kakayahan ang mayroon siya upang aktwal na gawin ang napakaraming natatanging kababaihan na handang humawak sa kanya at hindi humiling ng anumang katayuan o kapalit? Pagkatapos ng welcome banquet, si Alvin at Morris ay muling naupo sa karwahe ng Divine Might Marquis Estate at umalis sa Imperial Palace kasama sina Noel at Flynn. Little Alvin, ang kakayahan na naisakatuparan mo ngayon ay talagang nabigla sa akin. Gayunpaman, ito ay mabuti sa ganitong paraan. Kung bibigyan ka ng lakas sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage bago ang ambassador ng Sun Ascent Kingdom, iniisip ko kung ano ang magiging hitsura niya mula sa pagkabigla. Tumingin si Flynn kay Alvin at kasabay nito ay napabuntong hininga siya ng may emosyon at tumawa, ang kanyang tingin ay sobrang komplikado. Noong araw na iyon nang makita niya si Alvin sa unang pagkakataon, si Alvin ay isang 18 taong gulang na kabataan na mas mababa sa kanya. Ngayon, 5 taon na ang lumipas, at nalampasan siya ni Alvin sa lahat ng aspeto upang maging isang pag-iral na maaari lamang niyang tingnan. Bahagyang ngumiti si Alvin, pagkatapos ay tumingin sa malapit na Noel. Tito Noel, sobrang curious ka ba sa kakayahan na ginamit ko kanina? Habang nasa daan, napansin ni Alvin na si Noel ay nag-aatubiling magsalita, at malabo niyang nahulaan ang iniisip ni Noel. It's alright if it's inconvenient for you to say. Nagulat lang si Tito Noel sa'yo. Umiling si Noel at ngumiti, at walang intensyon na pilitin si Alvin na sabihin sa kanya. Sa totoo lang, hindi ito sekreto. Umiling si Alvin at ngumiti, at pansamantala, nakuha rin niya ang atensyon ni Flynn at Morris. Malinaw, sina Flynn at Morris ay parehong labis na interesado sa kakayahan na ginamit ni Alvin sa batang henyo ng Sun Ascent Kingdom, si Gello. Lalo na si Morris. Noong araw na iyon, minsan niyang nakita si Alvin na ginamit ang kakayahang ito para supulan si Zither Young Master. Ang Zither Young Master ay isa sa 5 dakilang Young Masters na pinakanamumukod-tangi sa nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom, at ang kanyang cultivation ay nakapasok na sa half-step void stage.
Gayunpaman, kahit noon pa man, bago ang mahiwagang kakayahan ni Alvin, hindi pa rin nakatakas si Zither Master mula sa matinding pagkatalo. Tito Noel, gaano karami ang alam mo tungkol sa kaluluwa? At gaano karami ang alam mo tungkol sa spiritual force? Tumingin si Alvin kay Noel at nagtanong. Nag-isip sandali si Noel bago nagpatuloy. Ang kaluluwa ay ang pundasyon ng isang tao, at ang lokasyon ng kamalayan. Kung tungkol sa espiritual na lakas, alam ko lang na ito ay malapit na nauugnay sa Inscription Masters. Eksaktong espiritual na lakas na ang Inscription Masters ay pinagsama sa iba't ibang mga espesyal na materyales upang isulat ang mga inscription. Bukod dito, ang espiritual na lakas ay tinatawag ding enerhiya ng kaluluwa, at ito ay nagmula sa kaluluwa. Sinabi ni Noel kay Alvin, ito lang ang alam ko. Tito Noel, tama ka. Ito ang konsepto ng kaluluwa at espiritual na lakas. Gayunpaman, sa Cloud Continent, sa halip ay may ilang makapangyarihang tao na martial artist na kayang umatake sa pamamagitan ng pag-asa sa spiritual force. Nakatayo sila sa tuktok ng Cloud Continent, at tinatawag silang Martial Emperors. Mabagal na sabi ni Alvin. Martial Emperor. Bahagyang naantig si Noel nang marinig niya si Alvin. Samantalang sina Flynn at Morris ay naguguluhan ng mga ekspresyon dahil halatang hindi pa nila narinig ang isang Martial Emperor. May Martial Emperors talaga. Naging mabilis ang paghinga ni Noel. Siyempre ginagawa nila. Ang mga mata ni Alvin ay nagpapakita ng bakas ng pananabik. Bagaman walang maraming eksperto sa Martial Emperor stage sa Cloud Continent, hindi rin kakaunti. Lahat sila ay mga buhay na nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent, at sila ang nag-uutos sa mga ulap at ulan. Ang kanilang martial strength ay pambihira at nakakapangyanig sa mundo. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman ni Alvin ang pagkulo ng kanyang dugo at bahagyang nasasabik siya. Kung tutuusin, sumanib siya sa mga alaala ng isang mabigat na Martial Emperor. Ang Rebirth Martial Emperor ay dating nakatayo sa tuktok ng mga eksperto sa Martial Emperor sa Cloud Continent. Pare, ano ang pinag-uusapan niyo ni Little Alvin? Ano ang Martial Emperor? Nakakunot ang noo ni Flynn habang nagtatanong. Tumingin din si Morris kay Alvin dahil hindi rin niya naiintindihan ang pag-uusap ni na Alvin at Noel. Martial Emperor. Ano yun? Tanungin si Little Alvin na sabihin sa iyo. Umiling si Noel at bumantong hininga, at bigla niyang naramdaman na ang kanyang kaalaman ay tila mas mababa sa pamangkin niyang ito. Si Kuya Flynn, ang isang Martial Emperor ay isang pag-iral na nasa itaas ng isang Martial Monarch. Samantalang ang isang Martial Monarch ay isang pag-iral na nakatayo sa itaas ng Void Transformation Stage. Sa ilalim ng paliwanag ni Alvin, si Flynn sa wakas ay nakakuha ng isang tiyak na antas ng pangunawa sa mga antas ng paglilinang sa tuktok ng Cloud Continent. Narinig ko ang tungkol sa Martial Monarch. Ngunit ito ang unang pagkakataon na marinig ko ang tungkol sa Martial Emperor. Hindi ko akalain na mayroon pa ring pag-iral na nakatayo sa itaas ng Martial Monarch sa Cloud Continent. Hindi napigilan ni Flynn ang mapakilos. Si Morris ay may ekspresyon din ng pagkagulat. Isang eksperto sa Martial Emperor stage. Ano ang isang langit-defying pag-iral na iyon? Mahirap isipin. Little Alvin, sinabi mo kanina na magagamit lang ng mga human martial artist ang spiritual force para umatake kapag naabot na nila ang Martial Emperor stage. At ang abilidad na ginamit mo kanina ay... Tumingin si Noel kay Alvin at tinanong ang pangunahing punto. Ang kakayahan na ginawa ko kanina ay hindi isang spiritual force attack, at maaari lamang itong ituring bilang isang uri ng spiritual force interference ability. Kasunod nito, binanggit ni Alvin ang bagay na may kaugnayan sa Soul Brand. Kasama ang usapin ng Soul Brand na lumitaw lamang sa ilang demonyong hayop, at kung paano niya nakuha ang Soul Brand noong araw na iyon, sinabi niya ang lahat ng ito at hindi itinago. Itong swerte mo ay sadyang lumalaban sa langit. Iyon ay isang tatak ng kaluluwa na naiwan ng isang Inscription Master mula sa mga dayuhang lupain. Ngunit talagang nakatagpo mo ito. Si Flynn ay may ekspresyon ng selos at inggit.
Isang bagay na naiwan ng isang inscription master mula sa foreign lands, at ito ay isang pag-iral sa void transformation stage na nag-iwan dito, ngunit ito ay talagang nakuha ni Alvin. Ang swerteng ito ay maaaring maging sanhi ng pagkainggit ng sinuman. Sina Noel at Morris ay tumingin kay Alvin na may masalimuot na tingin, dahil pareho silang may iniisip na katulad ni Flynn, at iniisip na ang swerte ni Alvin ay lumalaban sa langit. Naalala ni Alvin ang pangyayaring naganap noong araw na iyon nang makuha niya ang tatak ng kaluluwa na naiwan ng inscription master, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Noong oras na iyon, orihinal na umalis na ako sa tirahan. Nang maglaon dahil kay elder kong na interesado sa tirahan na iyon ang naging dahilan upang ibalik ko sila doon. Kung hindi, malamang na-miss ko ito. Nang maisip niya kung paano niya halos malagpasan ang tatak ng kaluluwa, hindi mapigilan ni Alvin na makaramdam ng takot nang maalala niya ito ngayon. Kung hindi niya taglay ang tatak na iyon ng kaluluwa, hindi niya magagawang makabisado ang kasanayan sa kaluluwa, Thousand Illusions. Kung hindi niya mamaster ang soul skill, Thousand Illusions, magiging imposible para sa kanya na makuha ang tagumpay sa 2 taong kasunduan sa Zither Young Master. Sa kasalukuyan, ang soul skill, Thousand Illusions, ay tila naging isang mahusay na trump card ni Alvin, isang trump card na may nakakagulat na lakas. Hindi nagtagal, bumalik ang karwahe sa Divine Might Marquee Estate. Pagkatapos magpaalam kay Noel at Flynn, isinama ni Alvin si Morris upang mamasyal sa buong inner city, at bumalik sila sa courtyard house pagkatapos ng ilang oras na paglalakad. Sa mga sumunod na araw, si Alvin ay hindi lumalabas ng pinto ng kanyang bahay, at siya ay nagtanim o sinamahan ang kanyang ina. Lumipas ang kanyang mga araw sa sobrang ginhawa. Makalipas ang 1 buwan. Naka-cross-legged si Alvin sa kama sa loob ng isang maluwag na silid, ang origin energy sa kanyang katawan ay walang katapusang pumipintig at umiikot ayon sa ika-4 na anyo ng 9 Dragons War Sovereign Technique, ang Windworm Form. Sa sandaling ito, ang origin energy sa katawan ni Alvin ay tumaas na hanggang sa breaking point. Sana magtagumpay ako sa pagkakataong ito. Huminga ng malalim si Alvin at ang origin energy sa kanyang katawan ay tila nag-transform sa rumaragasang alon na mabangis na bumangga sa huling bottleneck ng ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage. Bang! Ang bottleneck ay lumuwag, ngunit hindi nabasag, at halatang kulang pa ito ng bahagya. I charge ito ng sabay-sabay. Malinaw sa kanyang puso si Alvin na kapag nalampasan niya ang bottleneck na ito, ang kanyang paglilinang ay magiging parang isda na tumatalon sa Dragon Gate na nakakakuha ng napakalaking lukso sa kalidad. Bang! Bang! Paminsan-minsan, tila hindi alam ni Alvin ang pagkahapo habang isa-isang isinusubo ang nascent nurturing pill sa kanyang bibig na para bang walang halaga ang mga ito. Malapit na! Malapit na! Matapos magpatuloy ng 1 araw at gabi, si Alvin ay tumutulo na ng pawis, at ang kanyang espiritu ay lumuluha. Ngunit mariin pa rin niyang itinikom ang kanyang mga ngipin at nagmamatigas. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, masasayang lang ang kanyang pinaghirapang trabaho noon, at hindi siya papayag na mauwi sa wala ang dati niyang pagsisikap. Bang! Sa wakas, ang lahat ay dumarating sa isang nagpapatuloy. Sa ilalim ng walang sawang pagsisikap ni Alvin, sa wakas ay naka-charge siya sa huling bottleneck sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage at natapos ang kanyang tagumpay. 7th level Nascent Soul Stage. Nakalusot na rin ako sa wakas. Iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata pagkatapos niyang makumplito ang breakthrough, at ang kanyang mga mata ay nagniningning tulad ng isang hanay ng mga bituin habang sila ay kumikislap na may kakaibang nakakasilaw na liwanag. Ika-7 antas ng Nascent Soul Stage. Huminga ng malalim si Alvin at bahagyang kinuyam ang kanyang kamao, at tumalon ang origin energy sa kanyang kamao. Kaagad, 1,011 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas niya. Whoosh! Pagkaraan ng maikling sandali, nagliyab ang isang bola ng condensed na apoy sa isang pitik ng palad ni Alvin. Pilfire. Sa kasalukuyan, ang pilfire na sumunog sa kamay ni Alvin ay sadyang iba tulad ng pagkakaiba ng langit at lupa kung ihahambing sa dati.
Dati, berde ang kulay ng Pilfire niya. Ngayon, Azure ang kulay ng Pilfire niya. Kung narito ang isa pang alchemist at nakita ang Pilfire sa kamay ni Alvin, tiyak na magugulat ang alchemist. Ang isang grade 5 Pilfire na lumilitaw sa kamay ng isang 23 taong gulang na binata ay halos imposible. Isang 23 taong gulang na grade 5 alchemist. Marahil ay walang pag-iral na napakapangit sa lahat ng mga alchemist sa Cloud Continent. Grade 5 alchemist. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin habang nakatingin siya sa Pilfire sa kanyang kamay. Kasabay ng isang utos sa kanyang puso, ang Pilfire sa kanyang palad ay nagbago, ito ay naging mabangis, at ito ay ganap na kabaligtaran kung ihahambing sa Pilfire mula noon. Ang apoy ngayon ay kulay asul pa rin, ngunit ang mga katangian nito ay ganap na naiiba. Grade 5 Weapon Flame. Sa wakas ay napino ko na ang Grade 5 Spirit Weapons. Naglabas ng nasisiyahang ngiti ang mukha ni Alvin nang makita niya ang kulay asul na weapon flame na dahan-daang umangat sa kanyang palad. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.